Ikaw, isang maliit na dalaga. Walang sinuman. Mas mabuti pang maging pangalawang asawa ako. Alaynan. Ah. Ah, ah. Ah. Sino ka? Nagpanggap na patay. Nagpanggap na patay si Jiboda. Nagpanggap na patay si Jiboda. Saan tayo dito? Tito. Ang galing. Tito, hindi ka pala namatay. Hindi kaya. Ah. Ako ay nakalipat sa ibang mundo. Kaya siya ang aking biyanan na babae. Ang kuya ng orihinal na may-ari ay pumunta sa pangangaso noong nakaraan, na hindi sinasadyang mamatay dahil sa isang oso. Ang asawa ng biyanan ko ay bagong pumasok sa bahay. Wala pang honeymoon. Namatay na ang asawa niya. Hindi matiis ng orihinal na may-ari ng katawan kung ito ang dago. Kaya naging isang gago. Ngunit, bakit ang buong katawan ko ay ngayon ay may suot lang na maikling pantalon pang takip sa hiya? Tito, baka naman muling sumiklab ang iyong pagkabaliw. Bigla ang pag-alis ng kuya. Kaya ako lang ang makakakuha ng tanging. Nagamit na ang damit na tela ng yuta para sa libing ng kuya. Ngayon ay malakas ang niebe at sarado ang bundok. Kumain ka na, huwag kang lalakad-lakad ng walang direksyon. Ito na lang ang natitirang bigas sa bahay. Ate, mamaya pupunta pa ako para maghanap ng pagkain. Ate, sobrang lakas ng niebe. Mas mabuti siguro ako na lang ang pumunta. Ay, Tito. Mabilis, lumingon ka na. Kailan ba naging ganito ka mahusay magtrabaho ang tito na ito? Ito pa rin ba ang hangal na iyon? Tito, lumapit ka dito. Lumapit ka sa akin. Ibaba mo ang ulo. Dumarating na. Huwag kang masyadong lapit. Yes talagang isang purong batang kapitbahay. Ngunit sa murang edad, siya ay may responsibilidad bilang isang nakatatandang kapatid. Ikaw, ang katangahan mo ay talagang nawala. Nakatulog ako kagabi. At parang mas maliwanag na ang isip ko. Naiintindihan ko na rin ang mga gawain. Ah! Basta't hindi ka nabobo, ayos lang. Tito, huwag kang magpalakad-lakad sa bahay. Ate, pupunta na akong maghukay ng mga ligaw na gulay para sa'yo. Eh! Ate, huwag mag-alala. Ayos na ako. Mga pagkain lang naman yan. Sa laki ng katawan ko. Pre, bago ka nag-time travel, bihasa ka sa Red Bottom. Doktor, eksperto sa ligaw na pamumuhay gamit ang tradisyonal na paraan ng paggawa ng bakal. Hindi ba't pangangaso lang yan? Madali lang yan. Tiyo, wag. Kakagaling mo lang ng sakit mo. At hindi pa kita nakitang mangaso. Sabi ng matatanda, delikado ang mangaso. Kung wala kang damit, mamamatay ka sa lamig kapag lumabas ka. Sister-in-law, sasabihin ko sa'yo. Kagabi, ginising ako ng isang engkanto. Pero natutunan ko ang tunay na kakayahan. Huwag mong sabihin na pangangaso lang. Kahit paghabi o pagtatahi, kaya ko rin. Maghintay ka lang sa akin. Bibigyan kita ng magandang bolt. Para makagawa tayo ng isang makapangyarihang balabal na pangmayaman. Ah! Hihi! Yung panghuli mo, ate, hindi ko na kailangang sabihin pa. Pero sobrang lamig sa labas, naiintindihan mo naman, di ba? Siguradong naiintindihan mo. Anong alam ko? Ayoko rin naman sana. Ngayon, tanging yung suot na jacket na lang ang natira sa bahay. Bumaling ka muna sa pintuan. Kapag tinawag kita mamaya, doon ka lang pwedeng bumalik. Ah! Walang problema kung hindi mo maabot ang biktima. Mag-ingat ka. Bumalik ka ng maaga. Sobrang sikip. Ang manggas ay hindi gaanong mahaba kumpara sa mga suot ko sa nakaraang buhay. Ayos lang, hindi naman nakakaapekto sa galaw. Ay talagang sobrang luma na. Pero magagamit pa rin naman. Kapag nagkaroon na ng mas magandang kondisyon sa hinaharap, tiyak na gagawa ako ng isang compound bow. Sa ganitong paraan, makakahuli ako ng malalaking mabangis na hayop. Yung mga mahahalagang balahibo ay makakapagpalit ng maraming pera. Naalala ko ang kalagayan sa bahay. Sobrang kahirapan pa rin. Dahil nandito na tayo, kailangang pagbutihin ang buhay. Para hindi masayang ang pagiging isang naglakbay sa panahon. Ate, aalis na ako. Bumalik ka agad ha. CJ! Ah! Haha, Yubuda. Bakit ka lumabas na ganoon? Kasama pa ang jacket.
Ha, bakit ang familiar ng jacket na to, hindi kaya? Yung asawa mo ba to? Bakit mo pasuot? Sabi ko na nga, bakit parang pamilyar ang Amerikana na ito? Aba, saka pala ito ng hipag mo. May dalang pana pa nga siya. Pag naging mangangaso si Boda sa hinaharap, bibigyan pa siya ng 3 asawa ng gobyerno, hahaha. Sunod-sunod ang digmaan ng kaharian. Lahat ng malalakas sa baryo ay tinatawag sa unahan ng digmaan. Kinuha rin ang mga pagkain. Nagsusumikap ang mga tao para sa isang butil ng pagkain. Ang bayan ng Baishan ay napapaligiran ng mga bundok. Mabuti na lang at makakakuha ang mga tao ng mga ligaw na gulay para sa kanilang gutom. Narinig kong may mga tao na sa katabing bayan na nagugutom. Pareho lang tayong mga mahihirap, at tinulungan pa nila ang aking hipag. Makikita na hindi rin masama ang puso ng mga taong ito. Babalitaan ni Jiboda ang iyong hipag. Noong mga nakaraang araw, nang hiram siya sa amin. Nang 5 kilo ng mais, dapat ay agad niyang ibalik. Ngayon na natabunan ng malakas na nyebe ang bundok. Walang sinumang may sobrang pagkain. Gulan, paano mo ipapabalik kay Mrs. Chen? Maghihintay tayo hanggang tagsibol. Hindi namin ibabalik sa'yo. Sobrang hirap na ang pag-aalaga ni Aling Chen sa maliit na creek. Wala ka bang kahit kaunting awa? Tama. Kulang pa ba ang pagkain sa inyo? Alam mo ba ang kalagayan ng pamilya ni Aling Chen? Uy, lahat kayo sumasalo sa panig ni Aling Chen, ano? Ang pagkamatay ng asawa niya ay kapalaran niyang mapanakit. Pero hindi na kailangang bayaran yung utang kong mais, di ba? Nagpapakain pa ng hangal, tapos nagkaisa pa. Kahit ang hangal ay nagsuot na ng damit ng kanyang swang. Hindi mo pa rin alam kung ano ang nangyayari. Base sa alaala ng nakaraan, noong buhay pa ang kuya, medyo maganda pa ang trato ni Gulan sa sarili niya. Nang mamatay ang kapatid na lalaki, agad na nagbago ang mukha ni Gulan. Pinahiram niya ang 5 kilo ng mais sa aking hipag. Ngunit pinilit niya akong tulungan ang kanilang pamilya, na magputol ng panggatong ng 3 araw para makabayad. Matagal na akong nakabayad. Ngayon ay humihingi pa siya ng utang. Sinasaktan ako ng grupong ito ng mga babae. At yung tanga pa. Nang iinsulto pa rin sa akin ang tanga. Tingnan mo ang suot niya, ha? Baka anong ginawa niya sa bahay? Gulan, huwag kang magbintang. Alam naming lahat ang ugali ni Chen's wife. Kahit mahirap si Chen's wife, pero hindi talaga gagawin ang ganitong bagay. Sasabihin lang na utang mo sa akin ang mais. Bakit pa kailangan pang pag-usapan ang iba? Matagal nang tumutulong si Xiaoxi sa pagputol ng kahoy sa bahay ninyo. Hindi pwedeng hintayin na lang na magsimula ang tagsibol para bayaran. Ikaw na babae. Sabi ko na nga ba? Hindi madaling tao si Auntie Chen. Maghintay tayo hanggang tagsibol ulit. Umalis na, umuwi na agad para magluto. Hihi. Ngayon, dahil sa 5 kilo ng mais na ito, hindi pa rin magpapahuli ang kanyang munting babae. Hehehe. Xiaoxi. Anong balak mong gawin? Sa 1 buwan mula nang pumanaw ang kuya, hindi niya binigo ang dating kong sarili sa pang-aapi. Kahit nasa harap niya, gusto pa niyang guluhin si Tia. Sa kabutihang palad, nakaiwas si Tia agad. Kung hindi, baka mas malala pa ang nangyari. Nakatala ito sa puso ko. Pupunta muna ako para maghanap ng makakain. Alam ko ang lugar na yun. Noong isang araw bago ito, pumunta ako sa bundok at nakakita ng isang taniman ng mga wild na gulay. Sa West Yao Ridge, magdala ka ng marami para kainin ng asawa mo. West Yao Ridge, dito pinatay ng oso na bulag ang kuya ko. Kahit umulan ng malaking nyebe, naniwala pa rin ako na pupunta ako roon para mangolekta ng wild na gulay. Dahil sa malakas na snow, sarado ang bundok. Hindi lumalabas ang mga mabangis na hayop. Sakto ngayon ang tamang panahon para maghukay. Hindi lang dahil sa snow na sarado ang bundok. Ang lugar na iyon ng mga ligaw na gulay ay pagkain ng mga hayop na kumakain ng damo. Nandyan palagi ang mga mabangis na hayop sa paligid. Pinapatay niya ang sarili niya. Talagang matalino ang plano niya. CJ, salamat. Unahin nating pahirapan ang gago na ito. Pagdating ng araw, yung batang babae na malambot ang kutis sa pamilya ni Jay. Hindi na niya mapipigilan na hawakan at laruin. Haha, sige. Sige, umalis ka na. Aalis na ako. Ay. Unahin muna ang mga pagkain at damit. At saka natin unawain ang utang kay Wang Ma. Narito na ang mga bisita. Isa pa itong bihirang pulang ardilya. Mahabang buntot na kulay madilim na pula. Ang malambot na balahibo nito. Mas maganda ang pakiramdam kaysa sa makapal na balahibo ng marten. Kagagaling lang natin kanina. Nakakita ko ng ibang mga babae na nakasuot ng sombrero. Pero ang aking nakababata na asawa ay wala. Nalaman ko na itinago mo ang pagkain dito. Hindi ko inasahan na magiging masagana ang araw natin ngayon.
Namimiss ko na ang lugaw na gawa ni ate. Huwag kang lumapit. Bakit ang gago mong bayaw ay hindi pa rin umuuwi ng gabi na ito? Parang sa lalaki mo rin. Pareho silang kinagat ng oso. Hahaha. Basta't maging mabait ka ngayon. Hindi mo na kailangang bayaran ang 5 kilo ng mais. Hindi mo na kailangang bayaran ang mais. Tanga kang manok. Nangahas kang sampalin ako. Tito, wag po. Pinapayagan kitang mang-api sa hipag. Patawarin mo ako. Tito, tigilan mo na. Kung hindi, may mamamatay na rito. Kahit hindi ka pa mamatay sa ulo, ipapadala ka pa rin sa kampanya. Maraming tao sa nayon ang napadala sa kampanya. Hanggang ngayon, walang nakabalik na buhay. Tito, makinig ka sa Lola, tumigil ka na sa pag-aaway. Lola, inapi ka ba ng masamang taong ito? Nang marinig ko ang mga yabag, agad akong nagtago sa bunto ng dayami, Tito. Hindi siya nagtagumpay. May namatay, kapag inimbestigahan ng mga otoridad. Tiyak na pupugutan ng ulo si Tito. Lumuhod ka at humingi ng tawad sa ate ko. Kung hindi, papatayin kita ngayon. Bobo ay bobo. Hindi mo ba kayang pumatay? May tao nang namatay, may tao nang namatay. Bobo ay papatay na. Tito, wag. Lahat, bilisan nyo. Bobo ay papatay na. Boda, paano mo magagawa to? Arestuhin silang dalawa at report sa pulis. Dapat silang ilubog sa pig cage na ito. Siya ang pumasok habang wala si Tio at ginahasa ako. Buti na lang dumating si Tio agad, kung hindi. Sinasabi mo lang ang mga walang kwentang bagay. Ako si Wang Ma, kailan ko ba ginahasa ang sinuman sa baryo? Malinaw na kayo ang naabala ko. Yung bobo pa ang nag-iisip na papatayin niya ako para mapanatili ang lihim. Lahat, umalis kayo, umalis kayo. Anong ingay ito, anong ingay? Hihi. Sige, kuya, umupo ka, umupo ka. Sabihin mo, anong nangyari? Nang wala ako sa bahay, sinubukan ni Wang Mana, mang-api sa aking hipag. Nahuli ko siya at pinagsabihan. Punong baryo, sinabi mo ba na ipaluhod siya para humingi ng tawad? O ireklamo sa otoridad? Kalokohan yan. Malinaw na kasalanan ninyo yan. Bilang punong baryo, ipapadala ko kayo sa hukuman ng bayan. Mukhang hindi na maliligtas ang pamilya Chen. Hindi bale sa akin kung mamatay ako. Pero ayoko nang madamay ang tiyuhin ko at mamatay rin siya kasama ko. Hindi talaga pwede. Gusto kong akuin lahat ng kasalanan. Kahit paman malunod sa palong baboy, ayos lang. Siguraduhin lang na mailigtas ang buhay ni Tio. Sinong nagsabing wala akong mali? Si Fan yan ay iniwan sa akin ng huling-hiling ng kuya ko. Ikaw, nagsisinungaling ka. Paano natin hindi alam? Mas mabuting sumunod na lang tayo at ipasakop na lang natin. Sandali, sino ang nagsabing bobo ako, ha? Sabi nilang bobo ako. Anong bobo ang makakakuha ng ganito karaming biktima sa isang araw? Hindi na bobo si Boda noon pa. Kanina lang nakita namin mismo. Si Boda ay naglalakad na may dalang pana para manghuli. Nagsalita na ba kayo lahat? Yethi, ano kung hindi na ako tanga? Kaya mo bang manakit ang tao dahil lang di ka na tanga? Tingnan mo kung paano mo binugbog si Wang Ma. Paano mo ipapaliwanag ang pananakit ni Gibada? Nangagat ng oso ang kuya ko. Kaya ang buong pamilya ay iniwan niya sa akin. Huling-hiling ng panganay sa kanyang pagpanaw. Hindi ako pwedeng hindi sumunod. Nangako na rin si Cha sa aking kuya. Tungkol sa pagmamaliit sa tao. Si Wang Ma ang may kasalanan, gusto niyang gamitin ang kagandahan niya. Habang wala ako sa bahay, gusto niyang manakit sa kanya. Ayon sa batas ng Datu, pag-aagaw sa asawa ng iba. Sa pinakamaliit na kaso, pagpapadala sa bilangguan. Diretsahang putulin ang ulo. Kung hindi ko siya mapatay, maituturing na magaan. Anong palagay mo sa usapin ng punong barangay? Haha, ang galing ng pagkakabato. Maganda ang pagkakabato. Humingi ka ng tawad. Boda, nagkakamali ako. Humihingi ako ng paumanhin sa'yo. Yesi, ano nga ba ang sinabi ko kanina? Sabi ko, lumuhod ka at magpakaawa sa aking asawa. Nakalimutan mo ba? Asawa ng Chen. Ako si Wang Ma, humihingi ng tawad sa inyo. Huwag niyo sanang isama sa isip ang mga maliit na pagkakamali. Bigyan niyo ako ng pagkakataon. Talagang lumuhod siya.
Hindi lang siya lumuhod, kundi nagpatira pa kay Chen. Hindi ako nagkakamali, di ba? Siya pa rin ba yung tanga? Sa isang salita lang, napilitang sumuko ang kapitan ng baryo. Si Wang Ma ay lumuhod at humingi ng tawad. Saan na ang dati niyang pagkatao? Wang Ma, tigilan mo na yan. Basta't huwag mo kaming guluhin. Maraming salamat, Chen. Ayos, natapos na ang usapan niyo ni Wang Ma. Ngayon, pag-usapan naman natin ang tungkol sa iyong mga ngaso. Alam ko, may iba ka pang sasabihin. Gusto kong makita kung ano ang maimbento mo. Ayon sa batas ng Dagu, ang mga ngaso sa nayon ay kinakailangang magsumite ng kanilang lisensya sa county. Bawat mga ngaso ay dapat may 3 asawa. At magbayad ng 3 buwis sa tao. 3 asawa, dahil isa ka na ring mga ngaso. Ikaw ang responsable sa pagbabayad ng kanilang buwis sa tao. Ang kabuang bilang ng mga asawa ng mga ngaso ay 3. Kaya kasama ka, 4 na buwis sa tao ang kailangan. Ihahain ito bukas sa opisina ng mga otoridad. Dadala ko ang grupo ng pagsundo para ihatid ang mga asawa ng 2 pamilya sa iyo. Sa susunod na buwan ang deadline ang pagbabayad ng buwis sa ulo. Ihanda ang pera. Kapag hindi makabayad, ipapadala ka sa serbisyo militar bilang parusa. Magsyasya na kayo. Tiazhang, huwag kang aalis. Mamaya, magdala tayo ng 1 binti ng bilanggo pa uwi para may pampalasa sa pagkain. Tiazhang, hindi ka rin nagkulang sa pagtulong sa akin. Huwag mo sanang pagtanggihan. Iyan ay 4 na bahagi ng buwis sa ulo. Paano naman namin ito mababayaran? May 1 buwang palugit lamang. Bukas ay magdadala pa ang punong barangay ng 2 babae. Biglang dumadagdag na naman ang 2 bibig na kakain. Ngayon, gumaling na si Xiaok simula sa kanyang sakit. Mas mabuti pa na magkasama kayong 2 at mamuhay ng maayos. Huwag nang kunin ang karne ng usa, Tita Zhang. Kapag umunlad na kayo, sa kanya na ibigay kay Tita Zhang. Sa susunod, huwag nang maging padalos-dalos tulad ng ginawa niyo ngayon. Kung may nangyaring masama sa iyo, ako. Mahal, huwag kang mag-alala. Walang susunod na pagkakataon. Hindi na magkakaroon ng susunod na pagkakataon. Kung aakyatin pa ako ni Ma, pipilitin kong maranasan niya ang mas masahol pa sa kamatayan. Talaga bang ikaw ang tumawag nito? Asawa, tingnan mo ang sinasabi mo. Tiyak at totoo. Hindi pwede, asawa. Buwan na naman susukli ng buwis sa ulo. 4 ang kailangang bayaran ng pamilya natin. Hindi natin pwedeng kainin ang karne ng usa. Mas mabuting ipagpalit na lang natin ito para sa pera ng buwis. Sige, susunod ako sa sinabi mo, asawa. Salamat kay Tiazhang at sa iba pa na tumulong sa atin ngayon. Ibigay mo ang kuneho bilang pasasalamat kay Tiazhang at sa kanila. Susunod ako sa sinabi mo, asawa. Pero kailangan kong tanggalin ang langis. Alaynan. Hindi ko nakuha ang budget. Gamitin na lang ang langis. Kung hindi, magka-frostbite ang mga kamay ng asawa ko. Asawa, pagod ka na buong araw. Ingat sa init, dahan-dahan lang kumain. Gusto ko ang lasa na ito. Walang masyadong nutrisyon ang bagay na iyon. Para lang mapuno ang tiyan. Nagtrabaho ang asawa ko buong araw. Paano niya kakainin ang ganitong tira-tirang lugaw? Kumain ng karne. Ang bango naman. Masarap ba? Kung masarap, ubusin natin lahat. Hindi ko papayagan na maiiwan ako. Alaynan. Anong klaseng kalat na pagkain ang yan kung makita ni Ginoo? Paano na tayo kapag nakita niya? Ginoo, pumunta ka sa bahay ko at magpahinga. Asawa, magpahinga ka na muna. May kailangan pa akong gawin. Ginoo, malinis pa rin ako. Huwag kang mag-isip ng masama, mahal. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Kailangang matapos ang mga bagay na ito ngayong gabi. Ay, mahal, akala mo ba hindi ko gustong gawin ito? Kulang ng kaunti ang balat. Hindi sapat para makagawa ng sombrero. Pero maaari itong pansamantalang takpan ang bulaklak. Hindi aabot sa frostbite. Walang tao sa ksiaoling na ito. Ngayon ay ilalagay ko sa mga rutang madalas daanan ng mga ngaso. Hindi na kailangang mag-alala na maaagaw ng ibang mga ngaso ang mga biktima. Kailangang matapos ilagay lahat ng mga bitag sa ksiaoling bago sumikat ang araw. Samantalahin ang manipis pa ng yelo sa mga pond sa unang bahagi ng taglamig. Manghuli ka ng isda pa uwi. Bakit kagabi hindi ka nakapagpahinga ng maayos? Saan ka pumunta? May uling pasakalan. Halika, mag-ihaw ka. Alaynan. Husband, kain na. Hindi ka nakatulog kagabi. Kumain ka muna, magpahinga ng mabuti.
Hindi malalim ang sugat. Magpahid ng 2 beses araw-araw. Mabalik ito sa loob ng 10 araw. Ang saya ng ganitong mga araw. Ang sarap maramdaman na may nagmamalasakit. Huwag kang magmadali, Kay. Ito ang bahay ng Ginoo. Dalhin niyo kami doon. Ay mga matanda. Chen Hunter. Ang 2 matanda ay si Liu Darren at si Li Darren na naghatid ng kasal. Hurry, lumabas na kayo at salubungin. Ha, kaya pala si Liu Darren at si Li Darren. Mabilis, sa loob kayo imbitahin. 2 matanda, pumasok kayo sa loob. Yes ang hirap na talaga ng pamilyang ito. Mukhang wala nang mapapakinabangan. Hindi na kailangan, dali na dito para mairehistro ko ang tirahan. Dalhin mo ang 2 babaeng ito at pirmahan ang dokumento. Sige, umuwi na kayo. Tandaan, magbayad ng 4 na buwis sa tao sa susunod na buwan. Opo. Ginoong Liu, Ginoong Li, huwag magmadali. Malapit na ang kaarawan ng lolo ng bayan. Aba, kahapon nakahuli si Chen Lihu ng isang spora. Huwag na kayong mag-alala, dadalhin ko na lang sa lolo. Lahat ng mga mang-ukit dito ay mahihirap na. Bakit pa kayo mahihiya na mag-alok? Sa bayan, 5 kwintas ang karne kada kilo. Ako na ang maawa sa'yo. Bibiliin ko sa'yo ng 0 kwintas kada kilo, ayos ba? Masi, dali ka at kunin mo sa loob para dalhin kay Ginoong Liu. Sijpo, hihi. Ginoong Liu, may hindi po kayo alam. Yun pong spora ay pinasinang na namin bilang karne. Ibinigay po namin sa asawa ko para pampalakas ng katawan. Mahina po ang katawan ng asawa ko. Kailangan po niya ng karne para gumaling. Mahina po ang katawan ng asawa ninyo. Kahit masama ang katawan, araw-araw ay nag-igib pa rin ng mga ligaw na gulay para lokohin ang mga multo. Isang tanga na si Chen Er ay nakapagpapaiyak sa iyo ng ganyan. Kailangan ko pang personal na dumating. Sige, dahil naitimpla na ito bilang tosino. Hindi na ito kailangan ng inyong lingkod. Ahem, ang pangalan mo ay Jiboda, di ba? Sige, tandaan ko ang pangalan mo. 2 babae ay sa iyo na. Salamat, Ginoong Liu. Tama, nais kong ipaalala sa iyo. Kung mamatay ang tao sa gutom, wala akong pakialam. Kailangan mo ring bayaran ang tubig. Pero kung ibebenta mo, mamatay ka na rin. Asawa, huwag mo akong kainin. Marunong akong magbasa at magbilang. Pakiusap, gagawin ko ang mga gawaing pambabae. Marunong din akong magtrabaho. Pakiusap, huwag mong kainin ako. Anong nangyayari dito? Bakit kayo ang kinakain? Sino ang nagsabing gusto kong kumain ng tao? Tumayo ka na agad. Ano bang nangyayari sa 2 babae na ito? Sige, pupunta na ako magpakulo ng tubig. Kakain muna ako ng isang pagkain. Kakain ulit sa hapunan. Anong pangalan mo? Ako si Kinyaw. Siya si Bairongrong. Ganyan ka ba kahalaga ang sarili mo? Bakit hindi ko naramdaman? Hindi mo ba alam kung nakakatakot ka? Kanina, ang pagpapanggap mong galit ay talagang nakakatakot sa 2 batang babae. Natakot ang 2 batang babae sa'yo. Ako na ang magpapakalma sa kanila. Makinig kayo pareho. Sa harap ng ibang tao, maaari kayong maging asawa ni Jiboda. Pero sa loob ng bahay, dapat kayong sumunod sa utos ng aking asawa. Hindi ko kinikilala na kayo ay aking mga asawa. Ginoo, Esle, makinig kayong 2. Kung maganda ang inyong asal, may pagkain. Kung hindi maganda, kayo 2 ay pagkain. Naalala ba? Naalala na. Tandaan na sa bahay, lahat ay dapat sumunod kay Fanyan. Dahil pareho kayong mga taong mapalad. Ang pagkakakilala ay tadhana. Isipin na lang na kayo ay mga pangmatagalang manggagawa. Kung makakatulong, makakatulong. Ay, yung 2 babae na dinala kahapon. Hahaha, hindi mo pa alam, Ginoo. Ngayon umaga, dinala sila ni Ginoo Liu at Ginoo Li sa Wu Village. Sabi nila, may isang mga ngaso sa baryo na yun. Agad nilang dinala ang tao. Bakit kaya? Huwag kang mag-alala, Ginoo. Bago umalis, sinabi ni Ginoo Liu at Ginoo Li. Hindi kayang buhayin ng mga ngaso ang 2 babaeng ito. Maaari pa siyang maghatid sa malapit. Tama nga, tungkol kay Kinyaw at Bairongyu. Umaasa pa ba akong buhayin sila at ibalik? Panaginip lang yan. Yes maibabalik pa ba silang dalaga? Yelby, talagang nakakalungkot. Huwag magalit, Ginoo. Pumasok ka na at uminom ng mainit na tsaa para magpainit. Sinasabi kong hindi ko kayang buhayin. Ilang araw mula ngayon ibabalik na. Siguradong may masamang balak dito. Sige, naitala ko na ang mga taong ito. At si Ginoong Qian, anong mga kalokohan ang ginagawa ninyo? Magsimula kayong mag-isip tungkol sa inyong kakayahan. Baka mamaya, magkaproblema kayo. Kumusta, Tiazhang? Ay, maliit na ilog, nakabalik ka na. Napasok ka na naman sa bundok, di ba? Tiazhang, dahil may nakuhang ani, naisip ko na magdala ng konti para sa inyo. Kung sakaling makakita pa ako ng ganito sa susunod, ipapadala ko rin sa inyo. Oy, mag-ingat ka sa salita.
Sa susunod na buwan, kailangan pang magbayad ng 4 na buwis sa tao. Kanina umaga, hindi ko sinasadyang marinig sina Zhang Baokuan at ang dalawang matatanda ng kasal. Sinasabi nila na tataas ang iyong 4 na buwis sa tao. Karaniwan, ang isang buwis sa tao ay 5 pirasong pera. Sinasadya nilang itinaas ang iyong presyo sa 7 pirasong pera. Ang buwis sa tao ay itinakda ng emperador. Hindi ito basta-basta mababago ng mga tao sa ibaba. Narinig ko rin silang nagsabi na yung dalawang babae na ipinadala sa iyo kaninang umaga ay mga dalaga mula sa mayayamang pamilya. Lahat ng kalalakihan sa kanilang pamilya ay pinatay na. Ang mga babae ay naging bahagi ng grupo ng mga ikakasal. At sa tamang panahon, ikakasal sila. Kukunin ng gobyerno ang bahagi. Hindi nakapagtataka na sila ay mahihina at malambot. Akala ko ay anak ng mga opisyal. Ang nakatatandang babae ay marunong magbasa at magbilang. Ang batang babae ay marunong gumawa ng mga gawaing bahay. Lahat sila ay mga anak ng mga opisyal. Salamat, Tita Zhang. Naiintindihan ko na. May 7 na piraso ng pera ba? Si Yaoxi, makakasama ka ba ng katulong? Gusto kong makita kung paano ninyo ito hahawakan. Mag-ingat ka sa ilog at mangaso ng madalas. Kung hindi makabayad ng buwis sa ulo, ipapadala ka sa serbisyo. Asawa, ang dami mong biniling magandang pagkain. At may mga itlog pa. Iyan ay mga dekalidad na pagkain. Ang mga mahihirap ay bihirang makakain ito kahit ilang beses sa isang taon. Asawa, bumili ka pa ng ganito karami, pati asin pa. Ito ay isang bagay na makakapagligtas sa buhay ko. Mahal, ang coat na ito ay napakamahal. Hindi ko kayang isuot ito. Talagang naging pabaya ako. Noon, napansin ko lang ang sugat sa kamay ng asawa. Hindi ko akalain na mayroon din sa paa. Kung hindi ako mag-iingat, baka magka-frostbite pa ako. Huwag mo akong patayin sa pagmamahal. Asawa, unahin mo ang pananamit. Pagkatapos ng ilang araw, gagawan kita ng mamahaling balahibo. Leopard print na coat. Leopard print na stockings. Dapat itong isama sa agenda. Ito ang magiging sukatan ng aking kaligayahan sa hinaharap. Isuot niyo na ang mga coat. Nakikita kong nanginginig kayo sa lamig. Mukhang talagang natakot ang dalawang ito sa sarili nila. Dumarating ang pakiramdam ng pagkakasala. Baka naman ako'y sobra na. Huwag matakot, walang masamang intensyon ang asawa. Sumunod kayo sa akin. Naka-freeze din ang mga paa nyo. Tutulungan ko kayong punasan. Hayaan mong si asawa ang gawin. Sana'y si asawa magpahid ng gamot. Hindi na kailangan, asawa. Kami na ang mag-aalaga sa iyo mula ngayon. Hindi po pwede, hindi po pwede. Umupo ka muna, asawa. Kami na lang ang bahala. Tingnan mo, natakot ang dalawang dalaga. Ikinasal siya sa'yo. Kaya't alagaan mo siya. Mukhang napatunayan na ang masamang imahe mo, ha? Kaya't magpinta-pinta na kayo. Huwag lang kayong magka-frostbite. Hey! Tara, tig-isa tayo. Kumuha ka at kumain. Kumain ka rin, asawang lalaki. Ang mga pastry na ito ay para sa mga babae. Ako, isang matandang lalaki, ay hindi mahilig dito. Kailangan munang ayusin ang problema sa pagtulog. May isang kahoy na kama lang sa bahay. Paano kami matutulog na 4? Hindi pa alam ng mga tao sa panahong ito ang kahalagahan ng mainit na kama. Tuwing taglamig, maraming mahihirap ang namamatay dahil sa lamig. Kayo dalawa ay magpalit-palit sa pagdadagdag ng kahoy sa kalan ngayong gabi. Paano naman ang asawa mo? Ako ay lalabas para manghuli. Maaaring mahuli ako ng gabi. Magpahinga muna kayo bago muling magdagdag ng kahoy. Huwag kayong mapagod ng sobra. Asawa, umuwi ka ng maaga. Bagamat hindi ito kasing ganda ng huli. Mga 6 o 7 kilo rin ito. Makapal ang balahibo. Magandang materyales ito. Kung makakakuha pa ng marami, maibibenta ito sa bayan. Puno ng balahibo ng mga ligaw na manok ang paligid ng bitag. May isang piraso ng buto na tinuklap na. May mga matutulis na bakas pa sa buto. Hindi ba't kinain ni Sherry ang huli ko? Katamtamang laki ng pusa, si Sherry. Ang pinakapresyoso ay ang balahibo niya. Sa mga susunod na panahon, ito ay lubos na hinahangaan ng mga mayayaman. Malambot at maamo. Mahalaga at nagpapainit. Kinain ang huli kong manok at bigla na lang umalis, hehe. Nag-iisang tao sa bundok sa gitna ng gabi. Malamang ay alam na ang panganib. Isipin mo ang maharlikang balahibo na ayaw bumitaw. Kung hindi babalik sa kasalukuyang kagamitan, hindi natatakot sa mga usa. Pero paano naman ang oso? At ang mga adultong lalaking baboy ramo? At ang hari ng gubat? Hindi ang yaman ay nasa panganib. Ngayon, 4 na tao ang kumakain sa bahay.
At saka yung buwis sa ulo pagkatapos ng isang buwan. At yung mga plano ni Nazang Baokuan at ng dalawang ginoo. Sa lipunang ito, hindi sapat na hindi mo gustong makialam para hindi ka maapi. Kailangan mong maging matatag ang iyong lakas. Para makapamuhay ng may dignidad. Noon, wala namang pakialam. Kung hindi mo kayang labanan, pwede kang umiwas. Ngayon ay iba na. Mayroon akong napakabait at mapagmahal na asawa. At dalawang babaeng kapalaran ay kapareho rin ng akin ang sumusunod sa akin. Ang kapalaran ng 4 na tao ay mahigpit ng nakakadena. Kung ako ay aalis, ano kaya ang magiging kapalaran nila? Kahit sa puwitan mo paisipin, alam mo na ang sagot. Iiwanan sila. Hindi ko magagawa yun kahit kailan. Tiyak na dito yun nanggagaling. Kung ikaw lang sana. Swerte talaga. Kung nakasalubong mo pa ang ibang mabagsik na hayop, baka nga ngayong araw, mawawala na ang buhay ko dito. Ah! Dapat naman ay hindi ganito kabagsak ang aking pagsasagawa ng tira. Haha, yumaman na sa asin. Ang mga asin na nilalapitan ng mga hayop ay patunay na hindi ito nakakalason. At mataas ang purong nilalaman. Hahaha. Tumingin sa kahabaan ng asin. Ang buong ilalim ng bangin ay puno ng asin. Sa pagkakaroon ng asin, masosolusyonan ang kasalukuyang problema. Ang asin ay mahigpit na kinokontrol ng kaharian. Pero ang maliit na pagtitinda ay hindi masyadong problema. At hindi ko naman ibebenta ng buo. Kailangan munang linisin ang asin upang makuha ang purong asin. Una, para maiwasan ang kalituhan sa pakikinig. Pangalawa, para kumita. Tungkol sa paraan ng paglilinis. Kahit ang mga estudyante sa high school alam na ang sagot. Ngunit sa panahong ito, hindi pa kaya. Ang kinakain ng mga karaniwang tao ay magaspang na asin. May asim na lasa. Kahit ang mga makapangyarihan ay hindi masyadong naiba ang kinakain. Kapag lumabas ang pinong asin, tiyak na magiging napakamahal ito. Napakahiwaga ng lugar na ito. Maraming mababangis na hayop sa malalim na bundok. Hindi talaga mapapansin ng iba. Mas magmadali na tayong lumabas. Kung hindi, delikado. Ikaw ba, Ginoo? Hindi mo na ba naayos ang trabaho mo? Hindi ba't sinasabi na si Kinyaw at si Bairongrong ang magpapalit-palit sa pag-aasikaso sa kalan? Bakit hindi pa natutulog ang asawa ko? Asawa, nandito na ako. Maibabalik ka na, asawa. Huwag mag-alala kung hindi nakakuha ng biktima. Mabilis na bumalik sa bahay, magpainit. Huwag mag-alala, asawa. Yung mga kahoy na ito ay sila ang nagsusunog. Hindi lang ako makatulog, nag-aalala sa iyo. Kaya pinatulog ko na silang dalawa. Huwag kang mag-alala, mahal. Asawa, hindi ba bumalik ka ng buo? Ay, asawa, bumalik ka na. Kami ay nagtrabaho. Pinatulog kami ng ginang. Magpatuloy kayo sa pagtulog. Tapos na, tapos na. Asawa, tingnan mo. Ito ang kalahating sombrerong skerel na ginawa mo noong nakaraan. Kinuha ni Rongrong at inayos. Ngayon ay akma na. Ito ang sombrero na ginawa ko gamit ang 7 balat ng ardilya. Naalala ko, hindi ito sapat na malaki. Ngayon, paano na? Maganda ang gawang ito ah. Ito ay ginawa ni Rongrong. Hindi nakakapagtaka na maliit ang sombrero. Kaya pala mas makapal ang pagkakabit mo mismo. Magaling talaga si Rongrong sa pananahi. Di nagtagal ay natapos din niya. Haha, ang ganda ng pagkakagawa. Ang galing mo talaga magpakita. May gantimpala si Mr. Marunong pa siyang magbasa at magbilang. Hehe, accountant sa kanilang salt mine. Hindi ba may napipili na? Isa na marunong sa pananahi. Isa na marunong magbawas ng gastusin. Ngayon, ang mga marunong magtahi ay mga pinalaking babae sa maayos na pamilya. Tingnan mo pa si Bairongrong sa kanyang galing. Hindi alam kung gaano siya kagaling kumpara sa mga karaniwang babae. At meron pang si Kinyao na marunong magbasa at magbawas ng gastusin. Kahit mga lalaki, kakaunti lang ang marunong magbasa at magsulat. Huwag nang pag-usapan ang mga babae. Isa sa 1,000 wala pa. Sige na, huwag ka nang umiyak. Sabay kong dadalhin ang huli sa loob ng bahay. Anong huli? Anong huli? Hindi ba ang asawa ko ay may dalang malaking sangalang? Walang anuman na huli. Halika, ipapakita ko sa inyo. Ilang kilo ng mais kaya ang kailangan nito? Asawa, ito. Hehe, huwag kang nakatingin lang, tara na. Lahat ay dalhin sa bahay. Ah! Eh! Uy, may isda pa pala. Ang laki at taba ng isdang ito. Ang galing mo, esposo ko. Pinakamamahal kong kumain ng isda. Simulan na ang trabaho. Kayong dalawa, ayusin niyo ang isda. Pagod na pagod si inay sa paglilinis kanina. Magpahinga muna kayo ngayon.
Ako na ang tutulong sa'yo. Inay, hindi ka pa rin nakakatulog. Magpahinga ka muna sandali. Mamaya, gagawan ka ng masarap ng aking asawa. At kanina, narinig ko kung sino ang mahilig sa isda. Sabi ko lang iyon dahil sa sobrang saya ko. Hindi ko akalain na naaalala pa ng aking asawa. Pero makakain ko ba talaga ito? Ang asawa ko, ako ang nagsabi noon. Ayos, ito ang iyong gantimpala, nilagang isda. Ayos lang, makakain na tayo ng isda. May gantimpala ka rin. Ikaw ba, asawang Ginoo, ay nakikipag-usap sa akin? Ganyan ba ang pagtrato mo sa sarili mo? Tinatanggap mo na ba ang iyong sarili? Hala, ano itong niluto mo, asawang Ginoo? Bakit ang sarap-sarap nito? Tama nga, ito ang unang pagkakataon na nakakain ako ng ganitong kasarap na steamed egg. Masarap, masarap. Haha, kung masarap, kain pa ng marami. Nagkakape tayo hanggang hating gabi. Kain muna pagkatapos tulog. Kinyaohe at Bayrongrong, kayo ang matutulog sa kama. 4, matulog na kayo, maaga pa bukas. Alainan. Hoy! Nandito na ang mga ate ko. Alam ko, wala naman akong ginagawa. Basta natatakot lang ako na malamig ka. Tingnan mo, ang lamig ng kamay mo. Inaalala kita. Kaya hawakan mo ang kamay ko. Mahal, kumain ka na. Matapos kong kumain, papasok na ako sa bayan. Dapat ay bilhin agad ang balat ng Shenli at bumili ng ilang kagamitan. Simula nang natagpuan ang minahan ng asin kagabi sa malalim na bundok, kailangan talagang i-upgrade ang mga kagamitan ko. Dahil may mga malalaking mabangis na hayop sa bundok, hindi na magagamit ang pana ng kuya para mangaso. Nagkasakit ang misis ni Ate Kian kagabi. Mukhang nahawa siya ng sipon. Gagawa ako ng balahibong Amerikana para sa misis. Huwag kang mag-alala, binibining kwi-kwi. May kakilala akong bagong mga ngaso. Dapat makakuha siya ng mga dekalidad na balahibo kamakailan. Ipapadala ko ito sa bahay para pumili ang misis ng disenyo. Bagong mga ngaso ba? Kahit na bagong mga ngaso siya. Pero magaling siya. Kaya, binabati kita, Sister Kian, sa paghahanap ng bagong pangunahing customer. By the way, gaano kalala ang sakit ng madam? Hindi naman masyadong seryoso. Nakipag-ugnayan na ako kay Dr. Zhao. Darating siya ngayong tanghali para magpatingin sa madam. Nandyan si Ginoong Zhao. Siguradong gagaling agad ang ginang. Paalam, Kian J. Pasensya na. Walang anuman, ikaw na ang mauna. Ito ay balat ng usa. Magandang araw, Yan. Kian, ang bilis naman ng pagkikita natin muli. Huwag po kayong magalit, Ginoo. Pasensya na po sa aking pagkamaluwag sa galang. Maari ko bang itanong, ito po ba ay balat ng linsang? Ano po ang maitutulong ng dalaga? Chichi, tingnan mo. Itong balat ng linsang at yung kay madam. Talagang ito ay balat ng linsang. At saka, ito ay gawang mataas na kalidad na linsang gubat. Ang balahibo at kintab nito. Napakabihirang kalidad. Ginoo, nais mo bang ibenta ang balat ng sero na ito? Ibebenta ko ito. Ate Kian, tingnan mo. Nakita na. May sipon ang ginang. Tama lang gamitin ang balat na ito para sa balabal. Listen, talagang maganda itong balahibo ng Divins na ito. Medyo naiintriga na ako. Yung balabal ni Kian at ng madam, pakikuha mo na rin. Sasamahan kita sa bahay para kunin ang isa pa. Ako mismo ang gagawa ng balabal na ito para sa madam. Sige, ang galing naman yan. Salamat, Kian. Walang usapan sa presyo, basta't napagkasunduan na natin. Pumayag ka na ba bilang apektado? Kahit anong presyo pa ang ibigay ngayon, hindi pwede. Kung ayaw, hindi na lang ibebenta. Babalik ako sa bahay, gawing kumot sa asawa ko. Nagsabi na ba kayo ng presyo? Mga batang babae lang naman ito. Ngayon, hindi talaga ako magbebenta. Yung balat ng lobo mo, nakita ng asawa ng ating gobernador. Dinala na sa bahay. Sa tingin ko, hindi ka naman papabayaan ng ginang. Pagdating natin sa bahay, magkaroon ng pagkakataon na tanungin ang tungkol sa buwis sa ulo. Kung hindi, sa isang buwan, ang buwis sa ulo. Maaaring gumawa pa sila ng kung ano-anong kalokohan. Kung ikaw ay isang binatang walang asawa, ayos lang. Kaya mong harapin lahat. Ngunit ngayon ay iba na. Ginang. Tingnan ninyo ito. Bumalik na si Kiki. Tulungan ninyo akong tumayo. Opo. Pasensya na, kuya mga ngaso, Ate Kian. Takot sa liwanag ang ginang. Hindi ko rin kayang marinig ang tunog ng tubig. Hindi ko na kayo pagbibigyan ng tsaa. Ipaalam na lang sa ginang at umupo na kayo. Salamat sa pagod, Gianyi. Kiki, nakilala ko na ang ginang. Dumating na si Kian para sa inyo. Kamusta kayong lahat? Nagkasakit ako ng sipon. Kaya hindi na ako tumayo para salubungin kayo. Maupo na kayo, ginang. Ito ang linsang na hinuli mo. Sabi ni ginang, hinuli ko ito. Magaling ang batang ito. Wala nang masyadong mga ngaso sa lalawigan namin. Bata ka pa pero ganito ang galing mo. Talagang kakaiba ito. Salamat, Gianyi. Swerte lang po ako.
Nangyari lang. Si Kikwi ay nagdala ng mga ngaso para kunin ang gantimpala. Tama, bigyan ng mas marami. Yung isa pang balat ng Phoenix sa bahay ng ginang, di ba? At ipagawa kay Ate Kian para maging balabal. Sige, ikaw na ang bahala sa pag-aayos. Sige, ginang. Bakit hindi natin pag-usapan ang presyo ng gantimpala? Noong nakaraan, ang isang balat ng lobo ay katumbas ng 0 piraso ng pera. Ngayon, kakaunti na ang mga materyales. Hindi naman dapat bumaba sa 15 piraso ng pera, di ba? Ngunit hindi man lang sinabi ng ginang ang presyo. Agad na niyang tinapos ang usapan. Kung hindi tayo makakatanggap ng 15 piraso ng pera mamaya, hindi ka pa pwedeng bumalik ng walang hiya para humingi. Nalugi ka sa negosyong ito. Sino ba sa lalawigan ang hindi nakakaalam na mapagbigay ang asawa ng gobernador? Mas mataas pa ang perang ipinapremyo kaysa sa merkado. Parang kuripot na kuripot. Ginoong Jay, sa kaliwa si Binibining Zoo, dito po kayo. Dumarating na po si Dr. Zhao. Lumalala po ang sipon at ubo ng ginang. Ako mismo ang magluluto ng gamot para sa ginang ngayon. Lubos kaming nagpapasalamat kay Dr. Zhao. Nasa loob po ang ginang, pakiusap, pumasok. Magandang araw, ginang. Ako ang magpapakiramdaman sa iyo. Salamat po sa tulong, Dr. Zhao. Ganito lang ang kakayahan, masasabi bang isang doktor? Siguro kaya lang maggamot ng karaniwang sipon. Ganito ang paraan ng pagkuha ng pulso. Kapag may mga mahihirap na sakit, tiyak na hindi siya magpapabaya. Ito ang tanyag na manggagamot na si Zhao sa ating bayan. Nga, ang karaniwang tao ay hindi kayang makuha si Zhao para magpatingin. Talaga namang kahanga-hanga. Dahil dito, nagkasakit ang asawa ng county magistrate. Kung hindi, kahit gaano pa kalaki ang bayad, hindi siya makukuha. Tingnan mo ang kanyang paraan ng pagsusuri at ang kanyang aura. Yung paraan niya, yung buong puso at atensyon niya. Suga! Patayin kita, patayin kita. Ay! Sabi ko, ipakita mo kay Zhao Shenyi ang kanyang pagsusuri ng pulso. Para makapagyabang ka sa iba sa susunod. Anong ikakahiya? Yung kanyang medikal na kasanayan, ganun lang naman siguro. Lesiu, isang hangal. At nagdududa pa sa medisina ni Dr. Zhao. Isang mahirap na bata na nagdududa sa akin, ang doktor. Pagkatapos ng pagsusuri sa pulso ng misis, siguradong papagalitan ko siya. Lalong lumalala ang lamig sa katawan ng misis. Ako na ang magpapainom ng gamot para sa kanya. Salamat sa akin, ginoong manggagamot. Magandang araw, ginoong Zhao. Kanina, ikaw ang nagsabi na ang aking kasanayan sa medisina ay ganyan-ganyan lang. Ako ang nagsabi niyan. Saan ka naman nanggaling, walang alam. Nagmamalakas ka pang makipag-usap sa akin ng ganyan. Huwag mong sabihing ikaw. Kahit na ang punong bayan ay dumating. Kailangan ko ring magpakita ng respeto sa akin. Hindi ko alam kung sino ang iyong guro. Sa mundo ng martial arts, kung hindi mo magustuhan ang aking medikal na kasanayan, itatanong ko na lang kung sino ang iyong guro. Ang doktor na si Zhao ay si Jiboda. Pasensya na, nakipagbangayan ako sa iyo kanina. Si Kian ang humingi ng paumanhin sa iyong ngalan. Bakit hindi ka pa humihingi ng tawad kay Ginoong Zhao? Matanda, ano bang tinanong mo kanina? Tinanong ko kung sino ang guro mo. Wala akong guro. Hindi ka nga kahit isang maliit na manggagamot. Naglakas loob ka pang sumagot sa akin. Alam mo ba kung sino ako? Hindi ba't isa lang siyang manggamot na marunong tumingin sa lamig? At saka, hindi naman ganoon kataas ang antas niya. Huwag magalit, Ginoong Zhao. Isa siyang mangangaso. Hindi siya marunong makipag-usap. Mabait ang Ginoong Zhao. Huwag nang magalit sa isang simpleng mangangaso. Bakit hindi mo pa siya pinapatawad, Ginoong Zhao? Bata ng pamilya Zhou. Huwag mong pakialaman ang bagay na ito. Ako na ang tatanong sa kanya. Sinasabi mo bang ang aking kaalaman sa medisina ay ganun na lamang? Iyon ang sinabi ko. Yung kaunting kaalaman mo sa medisina ay para lang sa mga mangmang na mamamayan. Alam mo ba kung anong sakit ng ginang? Gaya sa paggamot sa lamig at hangin. Sa loob ng 3 araw, mamamatay na ang ginang. Hindi ba't isang tunay na mangmang na doktor ang nagkamali? Haha. CJ, sabihin mo kung saan ako nagkulang. Nagawa mong mapikon ako. Ngayon, hindi tayo magsasalita hanggang hindi mo maipaliwanag ang 1, 2, 3. Hindi kita palalampasin. Batang walang karanasan. Hindi ako ang taong pwedeng bastusin mo. Dr. Zhao, nagkamali po kayo ng intindi. Hindi po namin sinasabi na may mali kayo. Ngayon ka lang ba susuko? Pero pwede pa ba? Mabilis, mag-sorry ka na. Basta humingi ka ng tawad. At sumang-ayon ka ng kaunti. Kung hindi, ilabas mo na lang ang Ginoo. Dapat bibigyan ka ni Ginoong Zhao ng konsiderasyon. Nagkakamali ka. Ang sinasabi ko ay wala kang kakayahan. Tapos na. Hahaha, ayos lang.
Nakatagal na akong doktor ng higit sa kalahating buhay. Ito ang unang pagkakataon na may nagsabi sa akin na hindi maganda ang aking kakayahan bilang doktor. Kung hindi mo pinahahalagahan ang aking kakayahan, sabihin mo nga kung saan ako hindi magaling. Kui, kanina ba ay si Ginoong Zhao ang nagsasalita? Bakit hindi pa siya nag-iinit ng gamot? Ginoo, pupunta ako para tingnan. Ano ang nangyari kay Ginoong Zhao? Itong kabataang ito ay nagtatanong sa kakayahan ng aking medisina. Sinabi pa niyang wala akong kakayahan. Sabi niya, hindi maganda ang aking medisina. At hindi maipaliwanag kung bakit. Kung malaman ito ng iba, gusto ko pa ba ng magandang pangalan? Hindi mo man lang tinanong bago nagmadaling magbigay ng diagnosis. Kung hindi ito isang bagitong manggagamot na nakasisira, ano pa ba ito? Pangahas ka, nangahas kang tawaging bagitong manggagamot ang matanda kong sarili. Binibining Kui. Narinig mo ba iyon? Sinabi ng taong ito na bagitong manggagamot ang matanda kong sarili. Ito ay sa tanggapan ng lalawigan. Hindi pa rin ba ako ang may kalinawan sa kasalanan? Dahil sa katigasan ng ulo mo, bata. Ituturo ko sa iyo kung paano isulat ang salitang kamatayan. Nais ko sanang magpatira pa ka at humingi ng tawad sa akin. Pero dahil sa respeto ko sa asawa ko, pwede na kitang palampasin. Hindi ko inasahan na hanapin mo ang kamatayan mo. Kaya't hindi na ako magtataka kung ikaw ang may kasalanan. Boda. Huwag ka pang lumuhod. Mabilis, magbigay ka ng paggalang at humingi ng tawad kay Ginoong Zhao. Huwag kang mag-alala, Ginang. Talagang siya ay isang hindi marunong na doktor. Kung susundin mo ang kanyang diagnosis, hindi ka na mabubuhay ng higit sa 3 araw. Hahaha, Ginang, narinig mo ba iyon? Ang batang ito ay talagang walang pag-asa. Pangahas na sumpain ang Ginang. Ang Ginang ay nabigyan pa ng pagkakataong mabuhay para makita siya. Ngunit pinili niyang tahakin ang landas ng kamatayan. Hindi lang niya sinayang ang pagkakataong mabuhay, kundi ayaw pa niyang mamatay ng mabilis. Iniisip niyang gagawan siya ng baluti pag-uwi sa tindahan. Iniisip niyang dahil sa hindi siya marunong magsalita ng maayos, araw-araw siyang sasaktan doon sa ilalim. Bakit ka naging matapang, ikaw na simpleng tao? Nangangahas kang sumpain ang aking Ginang. Kakausap lang kay Ginoong Zhao, wala nang saysay. Kung hindi kita dinala, matagal na kitang pinalayas. Ngayon, nangangahas ka pang sumpain ang Ginang. Hindi mo ba alam kung sino ang Ginang? Siya ang paborito ng aming Ginoo. Sa buong lalawigan, hindi mo ba tinanong kung ano ang katayuan ng Ginang? Sino ang ganito katapang? Nanangahas magpakalakas sa harap ng Ginang. Mabilis na pumalibot, para hindi siya biglang sumugod at saktan ang Ginang. Hindi maganda ang kalagayan ng katawan ng Ginang. At sinumpa mo pa ang Ginang. Mamaya makikita mo ang ganda ko. Bakit mo sinasabi na hindi ako tatagal ng 3 araw? Nakikita ko na seryoso kang magsalita. Hindi ka mukhang isang padalos-dalos. Kung totoo man ang sinasabi mong tungkol sa kalagayan ng sakit ko, hindi lang kita papatawan ng parusa. Kahit pa nga ay bibigyan pa kita ng gantimpala. Bigyan pa kita ng isang huling pagkakataon. Ginang, hindi ang lamig o hangin ang sanhi ng iyong sakit, kundi ang lamig na sumakop sa katawan. Naipon at naging lason. Ito ay isang bihirang uri ng lamig na lason. Batang sanggol. Huwag kang magbulaan. Yung lamig na lason, kahit anong kwento pa ang maimbento. Akala ko maliit lang ang ulo niya, pero niloko niya ako. Makakatalikod ba sa parusa kung mag-imbento ng sakit? Anong ebidensya ang meron ka? Hindi mo pa nga tinitingnan ang pulso. Paano ka makakasigurado? Paano ka makakasigurado? Hindi nga lumabas ang Ginang. Pero kagabi, malamig at mabigat ang hamog. Matagal na nag-iisa ang Ginang sa loob ng hardin. Nahawakan ng Ginang ang sinaunang jade na galing sa napakalamig na lugar. Pag-uwi niya ay nanlalamig ang buong katawan niya. Kain at gamot. Lahat kayo, bumaba na kayo. Opo, Ginang. Ipatuloy mo. Maari ko po bang suriin ang pulso ninyo, Ginang? Maaari. Itong batang ito ay nagkukunwari lang. Pero medyo may itsura naman. Parang may kaalaman ang paraan na ito. Paano naman mangyayari yan? Gaano pa siya katanda? Ginoo, ang laso na ito ay nagmula sa malamig na banyagang bagay na pumasok sa katawan. Ang malamig na masamang enerhiya ay naninirahan sa mga daluyan ng dugo. May nakatambak bang mga bagay sa likod bahay ng bahay na nanggaling sa ilang araw na ang nakalipas? Mga gamit na gawa sa yelong bato at jade na galing sa Hilaga. Paano mo nalaman? Lumalabas ang malamig na hangin ng lason. Nang pumasok ako sa bahay, napansin ko na agad. Pakikuha naman ang isang malinis na porselanang mangkok. Sundan mo ako para kunin ang gamot. Ito ay halamang panglamig ng utak, na espesyal na nakakagamot sa malamig na jade na lason. Gamitin ang lason laban sa lason, upang maalis ang ugat ng sakit. Kunin mo ang mga malamig na bato at ilipat ito sa isang liblib na lugar at itago. Tandaan, wag na itong hawakan muli. Opo. Pasensya na, G. Walang anuman. Hindi ko naman sinisisi si Genji. Quickie. Sa lugar kung saan pumasok ang malamig na lason. Saan ang sugat?
Hindi ba talaga tinatanong ni Fifi kung nasaan ang sugat? Talaga bang gusto ni Jix Xiaoyu? Kung hindi, hindi siya abutin ng 3 araw. Sige na, Quickie. Tulungan mo ako. Opo, Ginang. Nandyan si Ginoong Hunter. Ginoong Hunter, salamat sa iyong pagsusumikap. Kumusta na po ang Ginang? Hindi na siya sa gabal. Nagbigay ako ng gamot para pakainin sa Ginang. Pinapainit ang katawan at tinatanggal ang lamig. Pinagagamot mula loob at labas. Dapat ay gumaling na siya. Sige, agad akong kukuha ng papel at panulat. Nandito ka para alagaan ang Ginang. Maghahanap ako ng gamot. Sige, Ginoong Jai. Kamusta na ang Ginang? Wala na siyang problema. Kahit nasa paaralan ng bayan, wala ring mas maganda sa sulat na ito ang guro. Zhao, alam mo ba ang mga halamang gamot sa itaas? Yung si Jay, kaibigan. Katatapos ko lang. Walang anuman, lahat ay para sa pagpapagaling. Ikaw rin ay may mabuting puso. Salamat, kaibigan G. Kung may kailangan ka sa akin sa hinaharap. Kahit na magsalita. Bigas at harina. Damo, bigas, harina, prutas, trigo. Damo, bigas, harina, prutas, talagang isang dakilang manggagamot. Napakagandang sulat. Narito. Sige, kunin mo ang mga gamot ayon sa proporsyon ng reseta. Sige, pupunta na ako. Ang lalaking ito ay mahusay sa pangangaso. Magaling din siya sa medisina. Maganda rin ang kanyang sulat. Hindi ko mapigilan. Siguradong may malaking lihim ang lalaking ito. Ang galing, Jay Leihu. Nawala na ang lamig sa katawan ng Ginang. At hindi na siya nilalagnat. Sige, papasok ako para magluto ng gamot para sa Ginang. Dr. Zhao. Kung gusto ninyong tumulong, pumasok na rin kayo. Salamat, Dr. J. Easy, hindi kita iiwan hanggat hindi ko nahukay lahat ng sikreto mo. Hindi na ako tatawaging Zukian-kian. Ikaw, isang maliit na dalaga. Walang kakayahan. Mas mabuti pang gawing pangalawang asawa ako. Alaynan. Mga amain gaya ng nakikita sa unang season. Hindi lang ako nakalipat sa isang bobo na bagong pumanaw. Bilang balo sa bahay, na minamanmanan pa ng mga masasamang loob para makuha ang balo. Kahit nakipag-alyansa pa sa maliit na biyanan kong punong barangay. Pinadala pa nila sa akin ang 2 babaeng makasalanan. Bilang mga pangalawang asawa, sa pag-iisip na sa pamamagitan ng buwis na nakabase sa bawat ulo ng tao. Ako ay pilit na pinapatay. Hindi ko alam na ang nakaraang buhay ko, ay eksperto sa paglaban sa kagubatan. Naging tanging mga ngaso sa nayon. Nais nilang saktan ang aking 3 asawa. Sa season na ito, mga amain ko, panoorin ninyo kung paano ako makikipaglaban sa mga masasamang tao. Ginoo, kumusta na ang pakiramdam mo ngayon? Mas okay na ako. Sa ngayon, wala nang problema. Ipapainit ko muna ang gamot para sa iyo ngayon. Babalik ako pagkatapos ng 3 araw para tingnan ang sugat. 3 beses kong susuriin ang kalagayan ng sugat. Kung walang magiging problema, gagaling ito. Ganoon ang ibig sabihin. Hindi ba't gusto pa niyang makita ang sugat sa aking binti? 3 beses. Maraming salamat, Haring Xiaoyu. Binibining Quickie. Pakainin mo ang gamot sa Ginang. Salamat, Kuya G. Nailigtas mo ang buhay ng Ginang. Mula ngayon, unlad na si Kuya G. Ito ay isang bagay na hindi makakamtan ng maraming tao. Makipag-ugnayan lang sa Ginang. Mas mahirap pa nga kaysa makipag-ugnayan sa lolo ng bayan. Sa buong bayan. Basta't hindi ito utos ng palasyo na may parusang kamatayan. Kayang ipagtanggol ng Ginang ang kanyang asawa. Lumapit ka na. Ginang ni Big Brother Jai, pinapunta kanya para tumanggap ng gantimpala. Salamat, Gianye. Kui. Dito po, Ginoong Jai. Sabi ng Ginang, Ginoong Jai, gusto niya ang balahibo ng lobo. May malaking gantimpala. Pakiusap, Ginoong Jai, tanggapin ito. Sa timbang, hindi bababa sa 15 piraso ng pera. Pakiusap, pasalamatan ang Ginang para sa akin. Sinabi pa ng Ginang, na ipadala na ang balita sa Ginoo na nasa labas para sa trabaho. Niligtas ni Kuya G ang buhay ng Ginang. Kapag bumalik ang Ginoo, tiyak na may malaking gantimpala. Sige, salamat, binibining Quickie. Hindi pala nakita ang Ginoo ngayong araw. Kasi pala ay mailakad siya. Hahanapin ko talaga ang Ginoo ng bayan. Sa panahon na ito, para makapagbenta ng asin, kailangan ng pahintulot mula sa gobyerno. At ang opisyal ng bayan ang namamahala dito. Dahil mayroon na tayong kakampi ngayon.
Huwag nang palampasin ito. Para hindi tayo mahuli sa pagbebenta ng iligal na asin. Kapag nahuli, tiyak na parusang kamatayan ang kapalit. Ito pa lang ang unang pagkakataon na nakita ko ang pera mula nang ako'y dumating dito. Diyos ko, may mga karaniwang tao na sa buong buhay nila ay hindi pa nakakita ng pilak ng ilang beses. Higit pa rito, hindi na natin pag-usapan ang ganitong mga opisyal na pilak na ingot. Ang may isang bunto ng pera ay itinuturing ng mayamang pamilya. Hahaha, yayaman na tayo. Mayroon na tayong perang ito. Kaya 4 na bahagi ng buwis sa tao lang ito. Dagdagan pa ng ilang bahay. Kaya na rin naming alagaan. Wala nang dapat ipag-alala sa buwis sa tao. Ngayon, kailangan na ang mga materyales para sa pinadalisay na asin. Lahat ng problema sa pag-upgrade ng pana at arko ay masosolusyonan. Mukhang panahon na para maghanap ng panday. Para gumawa ng ilang mga talim ng palaso. Ang ilang materyales para sa compound bow ay pansamantalang papalitan ng bakal. Kapag natutunan na ang paggawa ng bakal, saka na natin ito upgrade. Nahanap na kita, Boda. May masamang nangyari, Boda. May problema sa bahay mo. Dinala ni Wang Ma ang 3 mong asawa. Ano? Tita Zhang, ikwento mo sa akin ang nangyari. Mula nang pumasok ka sa lungsod, dinala ni Wang Ma ang 2 kasapi ng kasamang grupo sa bahay mo. Sabi nila, may utang ang iyong panganay na asawa na 5 kilo ng mais na hindi pa nababayaran. Kaya dadalhin siya sa tanggapan ng bayan. At saka ang iyong pangalawang asawa. Sabi nila, dati raw may negosyo ng bangko sa bahay. Marami raw silang utang. Kaya siya rin ay dinala. Hindi na kontento ang iyong pangatlong asawa. At nakipagtalo siya sa kanila ng ilang salita. Sama-sama silang dinala. Yung mga hayop na nahuli mo, kinuha rin nila. Nagbigay sila ng babala na kailangan mong magdala ng pera sa bayan para sa pagpapalaya. Wang Ma, hinahanap mo ang kapahamakan. Nasaan na sila ngayon? Boda, pakinggan mo si Aun Tsang. Huwag kang magpadalos-dalos. Hindi natin kayang makipagsapalaran sa mga taong iyon. Kahit na magulat ka sa mga otoridad, walang silbi ito. Nandito si Tita Zhang para hitbiin ka. Huwag ka nang bumalik sa bahay na ito. Hindi ka pakakawalan ni Wang Ma at ng mga kasama niya. Hawakan mo ito. Boda, makinig ka kay Tita Zhang. Tumakbo ka na. Huwag mong hayaan na mahuli ka ni Wang Ma at ang mga kasama niya. Maghanap ka ng lugar na walang masyadong tao at magpakatatag ka. Tita Zhang, pakinggan mo muna ako. Umalis ka na muna. Ako na ang bahala sa natitira. Salamat, Tita Zhang. Hindi ako mapapahamak. Umalis ka na muna sa bahay. Kakatapos ko lang mula sa munisipyo. Hindi ko sila nakita. Kaya't sa isang lugar na lang sila. Doon sa pawn shop na nadaanan ko kahapon. Anong pangalan ng mga babaeng iyon? Tawagin niyo ang mga amo niyo. Kung hindi sila darating bago bukas para iligtas ang tao, ibebenta ko sila sa bahay aliwan. Wang Ma, bakit mo kami hinuli? May utang kami sa'yo na 5 kilo ng mais. Ibabalik namin yan sa'yo. Pareho naman tayong taga-nayon dito. Bakit mo kami gagawa ng ganito? Ha. Bakit nga ba? Ganun ka ba sa amin? Kung sana'y maaga mo akong iniwan. Walang ganitong gulo. Hintayin lang na dumating si Jiboda. At siya'y aking ikukulong. Sa oras na iyon, si Fanyan, ang babaeng ito, ay maaari ng magdesisyon. Walang pag-asa, Wang Ma. May asawa na ako. Tigilan mo na ang pag-asa mo. Lesiu, yung hangal mong asawa, kaya na niyang alagaan ang sarili niya. Haha. Hintayin mo na lang dumating ang hangal mong asawa. May 100 paraan ako para mapalaya siya. Hindi ba't may 3 asawa si Jiboda? Nalaman ko kasi, na ang isa sa mga asawa ay ang pamilya pala ay may negosyo ng bangko. Kung may bangko, tiyak na may utang sa labas. Gagamitin natin ang ugnayang ito. Hindi ako maniniwala na hindi mo mababawi ang pera mo sa pagbebenta ng balat ng linsangan. Huwag kang matakot, asawa. Narito na ako. Asawa. Kami ang may kasalanan na nagdulot ng problema sa iyo. Sila ay dumating at agad na humuli. Na walang dahilan. Walang anuman, huwag kayong matakot. Iiwan ko na sa akin ang natitira. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Nangahas kang sampalin ako dito. Ginoong Liu, Ginoong Li. Lumabas kayo agad. May gago na nanakit. Anong nangyari? Ano ba ang ingay ninyo? Ginoo, kailangan ninyong ipagtanggol ako. Dumating pa yung gago tapos sinipa pa ako. Uy, hindi ba si Jai Hunte?
Nagdala ka na ba ng pera para bayaran? Sabihin mo, magkano ang kailangan, Diffie? Magkano, Mazi? Sabihin mo sa hunte na kailangang bayaran ka ng magkano. Ang asawa mo ay utang sa akin ng 5 kilo ng mais, kalahating buwan na hindi pa nababayaran. Anong sa tingin mo, ano ang gagawin? Huwag na magpaligoy-ligoy, sabihin mo na kung magkano. Alam mo kung gaano kaimportante ang pagkain ngayon. 5 gin ng mais, halos 1 buwan nang hindi pa nababayaran. Dahil kapwa namin taga-iisang baryo. Bigyan mo na lang ako ng 1 piraso ng pera. Ano? Wang ma, sobra ka ng manloko. Ang presyo ng mais ay 3 kwadradong pera kada gin. Dinadamay mo ako. Kung hindi dahil sa pinautang kita ng 5 kilo ng mais noon, baka matay ka na sa gutom noon pa. Ngayon, basta gusto mo ng 1 pisi ng pera. Ikaw na ang magpakaligaya sa sarili mo. 1 pisi ng pera, ha? Ibibigay ko sa'yo. Itong pisi ng pera. Kailangan mong tanggapin ito, wala kang magagawa. Ito ay 10 tael. Ibalik mo sa akin ang natitira. Paano siya nagkaroon ng ganitong kalaking pera? Gusto mo pa ng natitira? Kanina, sinipa mo ako. Ang natitira ay pambayad sa gamot. Walang anuman, pinatawad na kita. Kapag nakuha mo na, madali nang ayusin. Matatapos na rin ang buhay mo. Ha ha ha. Sige, sige, Hunter, talagang tapat ka. Tapos na ang usapan tungkol kay Wang Ma. Pwede mo nang dalhin ang asawa mo. Ngayon, oras na para sa seryosong usapan. Yung asawa mo ay nakakahadlang sa trabaho namin. Nakita pa akong nakagat ng taong ito. Ano bang gagawin natin dito? Anong ibig mong sabihin, Jiboda? Hindi nakapagtataka ang ekspresyon ni Wang Ma kanina. Kaya pala 1-0 leyang ito. Minsan, hindi pa umaabot ng 1 leyang ang sweldo ko sa 1 taon. Paano nakuha ng batang ito ang perang ito? Dahil si mga ngaso G ay marunong umintindi. Hindi na ako magpapaliwanag pa. Kasalanan ko talaga. Nagsayang pa si asawa ng maraming pera. Sana'y mamatay na lang ako. Huwag sanang kumagat. Kung kakagat ka, may gantimpala kapag nakauwi. Alainan, ang bait-bait ni asawa. Si Rongrong ay hindi na makakalayo sa kanyang asawa sa buong buhay niya. Tama na, huwag ka nang magpakasweet sa harap ko. Ha ha ha. Ang asawa mong ito ay dati palang may-ari ng isang money shop. Marami siyang utang sa labas. Ngayon, siya ay kasal na sa iyo. Hindi mo ba dapat siyang tulungan na bayaran ang kanyang mga utang? Naghihintay lang ako sa sagot mo. Nakuha na ng korte ang kanyang ari-arian. Ngayon, bumabalik ka para humingi sa akin. Sige, tingnan natin kung kaya mong kunin ito. Buhay ang kapalit ng pagpatay. Kailangan bayaran ang utang. Ito ay makatarungan. Sige, sabihin mo na, Ginoong Liu, magkano ang utang nila sa bahay? Ako ang magbabayad ng utang ng asawa ko. 104 na. Magbabayad na tayo. Ginoo Lu, ang may-ari ng tindahan. Anong pakay mo sa pagpunta dito sa bayan? Di kalayuan ang opisina sa bayan. Bakit parang nagmamadali ang may-ari ng tindahan? Ay naku, hindi maganda, yan eh. Kuy, sinasabi ko sa iyo. Sinasabi mo bang pinipilit nila si Ginoong G na magbayad para sa pag-alis ng tao? Ganito ang nangyari. Sabi ng 2 ginoo. May utang ang 3 misis ng mahusay na doktor. Kinuha nila ang utang. Kinuha ang utang. Maraming salamat, Ginoo Lu. Agad kong sasabihin sa asawa ko. CJ. Isang mga ngaso, may ganitong bagay. Baka ninakaw ito, o kaya ay espesyal ang pagkakakilanlan ni Jiboda. Kaya't binigyan siya ng bayan ng pabuya. Siya ay isang maliit na mga ngaso. Paano siya magiging mahalagang bisita ng pamahalaan? Siguradong ninakaw niya ito. Saan mo nakuha ang kahon sa iyong kamay? O, ito ba ang tinutukoy ni Ginoong Liu? Ito ay mga mahalagang halamang gamot na nakuha ko sa bundok. Ibinigay ko ito kay Ginoong Zhao, ang manggagamot. Ang kahon ay ibinigay sa akin ni Ginoong Zhao. Haha. Galing pala ito kay Dr. Zhao. Kaya pala hindi na nakakagulat. Esan, kung utang ng asawa mo yan, handa ka ring bayaran ng 500 taels. Nilalaro mo ba ako?
Sige, laruin din kita. Pero ang kapalit nito ay medyo malaki. Liu, Ginoong Liu, wala akong ganitong dami dito. Ilan lang ang meron ka? Ito na lang ang meron ako. Sapat ba ito para makuha ko ang asawa ko? Kapag nakuha na ang pera, hindi na pwedeng manatili ang taong ito. Parang gusto mo akong patayin. Lesiu, lalong tumataas ang taya. Gusto ko yan. Isang maliit na 80 ang lang ang gusto mong bayaran para sa asawa mo. Pati ako nahihirapan dito. Ito lang ang meron ako. Maari bang bigyan ni Liu Darren ang maliit na ito ng ilang araw? Sa susunod, kikitain ko pa sa pangangaso, bahagya lang. Dahil handa kang gumastos para sa iyong asawa. Ako'y magpapakita ng kaunting awa. Sumulat ka ng isang utang na sulat. Salamat, Ginoong Liu. Sumulat ka na. Huwag kang sumulat, asawang mahal. Hayaan mo na lang akong dalhin nila. Hindi ko na kayang magdulot pa ng problema sa iyo. Saan galing ang pera ng asawa ko? Bakit kailangang magbayad para maibalik ang sarili? Bakit pa kailangang magsulat ng utang sa kanila? Tunay bang karapat-dapat ako? Ginoo Liu, pwede na ba akong dalhin sila palabas ngayon? Umalis na tayo. Tingnan ko kung sino ang makakalabas. Pagsalubong kay Ginoong Liu, magbigay galang sa ginang. Pagsalubong kay Ginoong Li, magbigay galang sa ginang. Medyo hindi maganda ang pakiramdam ng ginang. Ang ingay niyo rito. Ano bang nangyayari? Ginoong Kui-Kui. May natagpuan ang bata na isang magnanakaw na nagnakaw ng pilak mula sa pamahalaan ng bayan. Ang bata ay handang hulihin sila at dalhin sa tanggapan ng bayan. Giange, Kui-Kui. Ang taong ito ay nagnakaw ng pilak mula sa pamahalaan ng bayan. Nahuli namin siya ni Ginoong Liu sa harap ng lahat. Halika, hulihin siya at ikulong. At ang 3 babaeng iyon, kasama siya sa grupo. Kunin lahat. Tumanggi ka na agad. Sa tamang oras, papatayin ko sila nang hindi nila inaasahan. Para walang ebidensyang maiiwan. Hindi na mahalaga kung saan nanggaling ang pera. Makakakuha pa ako ng karangalan bilang tapat at matapang na tagapangalaga. Masaya ang ginang. At maaari pa siyang magbigay ng gantimpala. Hindi naman kailangang magpakasaya sa sariling gulo. Kakatapos lang nilang I let go tayo. Bakit bigla na namang nililok tayo? Mga asawa, huwag mag-alala. Nandito ang asawa ko. Tingnan natin kung sino ang makakapigil sa inyo. Sa huli, isa lang siyang tagalupa. Ang bilis niyang nadaya. Kung susunod ka lang ng maayos, susuko ka na. Walang magagawa ang taong ito para sa iyo. Yung pagpapakita ng lakas ng ganito, ay swak na swak sa akin. Masyadong bata ang batang ito. Sanay ka na sana sa susunod na buhay. May mga tao at mga bagay na hindi ganun kasimple ang tingin mo. Yung pagpapakita ng lakas ng ganito. Ninoprotekta ang babae, di ba? Hindi mo alam kung paano ka mamamatay. Tumigil kayo, sino ang nagbigay sa inyo ng tapang na lock-in? Alam ba ni Jiboda kung sino siya? Siya ang tagapagligtas ng madam. Hindi kayo pwedeng makialam, maliit na isda at shrimp. Hindi totoo si Jiboda. Paano niya magagawang patayin siya? Basta mahabol mo yung babae na yun. Siguradong magpapalag si Jibo. Gusto mong patayin at takpan ang kasalanan, di ba? Hindi ka karapat-dapat. Ito ba ay tao pa rin? Tumigil na kayo, dalhin niyo pa nga yung sedan. Gusto kong makita kung ano talaga ang nangyayari. Bagaman si Jiboda ay ang tagapagligtas ko. Hindi ibig sabihin na pwede siyang manakit ng tao sa harap ko. At ang tinamaan pa ay ang mga pulis ng bayan. Kung ipagtatanggol kita, tiyak na magkakaroon ako ng masamang reputasyon. Paano na ang tingin ng mga pulis sa akin pagkatapos noon? Paano ko ipapaliwanag ito sa Ginoo? Akala mo ba dahil ginamot niya ako ay pwede na siyang gumawa ng kalokohan? Jixia Oyo, bakit ka nang himasok at nanakit? Ginoo, nagkamali po kayo. Sila ang nagtatangkang pumatay sa akin. Ako'y, nagsagawa lamang ng likas na depensa, pumatay at nagtatago. Paano magiging depensa ang makasaktan ng ganito? Sabihin mo, ano ang nangyari? Ang 2 Ginoo na ito ay may mga paratang na walang batayan, na pumunta sa aking bahay, at dinala ang aking 3 asawa dito. At inutusan akong magbigay ng pera para sa kanilang pagtubos. Anong paratang ito? Sinasabi nila na ang aking pangunahing asawa ay may utang na 5 kilo ng bigas.
At kailangan kong magbigay ng isang leang ng pilak para bayaran ang utang. Hindi ko kayang tumanggi. Kailangan lang gawin ito. Ngayon si Wang Ma ang nagtatanong sa madam. Ipakita mo ang iyong pera pabalik sa akin. Para mapanood ng madam. Ang pangalan ko ay Wang Ma. Ang asawa niya ay utang sa akin ng 5 gin ng mais. Ngayon ay tapos na ang utang natin. Pakisuyo, madam. Pakiusap, Ginoo, ikaw na ang magpasya para sa akin. 5 kilong mais ay kailangan pang bayaran ng isang tael na pilak. Bakit hindi alam ng Ginoo? Ang presyo ng bigas dito ay umabot na sa ganitong taas. Ginoo, may hindi ka alam. Utang pa sa akin ng kanyang asawa ang mais na hindi pa nababayaran sa loob ng kalahating buwan. Kaya't umabot na ito sa isang tael na pilak. Yung natitirang 9 na tael na pilak ay para sa mga gamot na binayaran niya sa akin. Dahil sinaktan niya ako. Bakit niya kasinaktan? Siya. Isa siyang tanga. Nanghihiram lang ako ng utang. Bigla na lang siyang sumipa sa akin. Ginoo, tingnan niyo. Nakita ng ginang ang bagay na ito ng kanyang sariling mga mata. Siya ang unang nagpasimula ng gulo at humadlang sa babae. Nagsalita ng masama. Kaya't ang kapatid na mga ngaso ay kumilos upang protektahan ang sarili. Ngunit may utang na 5 kilo ng mais. At ikinulong ang asawa ng tao dito. Una, ito ay labis na. Pangalawa, hindi pa nababayaran ang 5 kilo ng mais sa loob ng kalahating buwan. Ayon sa pinakamataas na interes na itinakda ng aming lalawigan. Ang paraan ng kalkulasyon ay 9 na labas, 13 ang balik. Hindi pa aabot ng 120 salapi. Sa huli, nais niyang samantalahin ang asawa ng mga ngaso. Nasaktong nahuli ni Haring Mangingisda, na pumunta upang pigilan at harangin. Lahat ng ito ay para maprotektahan ang tao at ang sarili. Kaya't ginamit niya ito upang pilit na humingi ng sobra sa kabayaran. Humingi ng 9 tael na pilak mula kay Jilehu. Walang magawa si Jilehu. Kaya't napilitan siyang sumang-ayon. Ang taong ito ay nagkasala ng usuri at panggaganso sa aming bayan. Ito ang buong proseso ng pangyayari. Ang mga salitang ito ay sinisiguro ko sa aking buhay. Kung ito ay hindi totoo, handa akong parusahan. Tama ba ang tungkol kay Wang Ma? Totoo nga. Sige, kontrolin mo siya. May kakayahan ang taong ito. Hindi nakakagulat na siya ang may-ari ng tindahan ng ngipin. Alam niyang magtimpi at pumili ng panig. Pinapaboran ang sarili at ang misis ng county. Kabisado niya ang mga ugnayan at kalakaran. Naiayos na ang kanyang bagay. Paano ang tungkol kay Jixia Oyo na nanakit ng pulis? Sinasabi ng 2 ginoong ito na may utang ang aking pangalawang asawa. Bago pa man ipinasara ng hukuman ang bahay ng aking pangalawang asawa, siya ay may paunsyo. Ngayon ginagamit nila ito bilang dahilan para humingi ng pera. Ako man ay isang mga ngaso at miyembro ng tribo. Ngunit malinaw pa rin ang batas ng aming kaharian. Ang dakilang batas ng emperador ay tahasang nagsasaad. Pagkatapos ng pagsira ng bahay, lahat ng utang ay nababayaran na. Ang ikalawang asawa ko ay hanggang sa pangalan lang ng isang mapagsalangsang na babae. Ngunit nananatili pa rin siyang isang mamamayan ng dakilang hari, na protektado ng aking dakilang batas. Ang mga salitang sinabi ng 2 nakatatanda ay hindi pa rin higit sa batas ng palasyo. Kahit na inilabas na nila ang palasyo at batas. Paglabag sa otoridad, ito ay isang mabigat na kasalanan. Ang batang ito ay napakawalang hiya. Pero kaya ba nating talunin ito? Ngayon, iisa na lang ang paraan. Sasabihin niyang ninakaw niya ang pera ng bayan, para lang mapanatili niyang ligtas sa utang. At saka siya huliin. Tanging ganito lamang ang may pag-asa. Sinasabi niyang siya ay magnanakaw. Kinuha lang namin ang pagkakataong ito para mahuli ang kanyang asawa. Pipilitin siyang lumabas, at pagkatapos ay mahuli siya. Yeswe, sino ang nagsabing si Ginoong G ay magnanakaw? Ang kayamanan ni Ginoong G ay ibinigay ng ginang. Nagtatangkang magsinungaling pa kayo. Regalo mula sa ginang. G. Boda. Hindi ba sinabi niyang pera ito mula sa pagbebenta ng halamang gamot kay Dr. Zhao? Bakit siya magsisinungaling? Diretsong sinabi na regalo ito mula sa ginang ng alkalde. Paano niya aabusuhin iyon? Sadyang ginawa ito ng batang ito. Lahat ng ito ay bahagi ng kanyang plano. Unti-unting akitin ang sarili para manakot sa kanya. Kapag naayos na ang mga bagay-bagay, doon na tayo magreklamo sa ginang. Paano makakakuha ng kahon ng ginto ang isang mga ngaso? Ang bata ay may pagdududa lamang. Huliin siya at tanungin. Hindi talaga ito pananakot. Ang bata ay hindi talaga nananakot. Ginang, pakiusap, ipagtanggol po ninyo ako. Matalinong pagusga po, ginang. Hindi po ako nangahas. Kung sinasabi mong hindi ito panlilin lang, hindi nga ito. Anong ebidensya mo para sabihin nanlilin lang kami? Hindi iyak hanggat hindi nakikita ang kabaong. Ano nang hinahanap ng batang ito? Naku, paano ko nakalimutan na nandito pa pala ito? Ginang, ang 2 ginoo na ito. Ginamit ang batas ng korte para manakot sa akin ng 500 tael ng pilak. Hindi matiis ng aking ikatlong asawa. Kaya kinagat niya siya.
At pinilit pang manakot ng dagdag na 1-0 tael ng pilak. Pagkatapos ibawas ang mga gantimpala na nakuha ko sa bahay. Pinilit pa akong sumulat ng utang na 420 tael ng pilak. Ginoo, pakiusapan po ninyo ito. Bata pa siya, pero napakamaingat sa mga bagay-bagay. Bawat hakbang ay nasa kanyang plano. Kahit anong gawin ng dalawa para magpaliwanag, hindi sila makakaligtas sa kanyang mga kamay. Sigurado na, peking batas, parusang kamatayan. Panggugulo na lampas sa 1,000 pilak. Parehong parusang kamatayan. Nandyan ang mga saksi at ebidensya. Kahit na hindi niya gamitin ang kapangyarihan para protektahan si Jiboda. Wala pa rin siyang kasalanan. Yes nandito ang ebidensya. Ano pa ang maidadahilan ninyong dalawa? Xiaoyu, pasensya na. Hindi ko akalain na may ganitong masamang opisyal sa ating bayan. Hintayin ang pag-uwi ng amo. Mapapanagot natin si Xiaoyu. Huwag mag-alala, hindi na kailangang humingi ng tawad. Walang kinalaman si Ginoo at Ginoo sa usaping ito. Sila ang nagsimula nito, kasalanan nila. Salamat po, ako'y isang mamamayan. Ginoo at Ginoo ng bayan. Ginoo at Ginoo, magpasya kayo ng patas. Matalas ang paningin. Ipagtanggol ang katarungan para sa mga tao ng puting bundok. Babalik ang Ginoo sa kanyang tahanan sa loob ng 3 araw. Darating si Haring Xiaoyu sa panahong iyon. Ipapasa ko sa Ginoo ang papuri para kay Haring Xiaoyu. Salamat, Ginang. Ihatid sa kulungan ang 2 masasamang opisyal. Hintayin ang pagbabalik ng Ginoo para ayusin ang mga bagay. Si Quitoy ay babalik sa tahanan. Ang Ginang po. Walang problema, umuwi na tayo kasama ang asawa mo. Sa totoo lang, mga batang babae pa sila. Hindi pa nila naranasan ang ganitong bagay. Normal lang na matakot. Salamat, tagapangasiwa. Walang anuman, Ginoo G. Ayaw ko lang talaga sa estilo nila. Kaya't lumabas ako para magpatotoo para kay Jilihut. 4. Salamat, Ginoong Tindero. Kung wala ka, tiyak na mas marami akong sasabihin. Napansin ko na marami kang mga alipin na binibenta dito. Kapag bumalik ako sa susunod, pag-uusapan natin ang negosyo, Ginoong Tindero. Tama ang napuntahan ni Jilihu, ako ang tamang tao. Narito ang mga alipin at mga katulong. Pwede kang pumili kahit ano. Magbibigay ako kay Jilihu ng 2 katulong. Salamat, Ginoo. Ngayon, nagulat ang aking asawa. Kaya't hindi ko na kayo gaanong istorbohin. Sa susunod na pagdating ko, tiyak na bibisita ako. Hindi ako kulang sa mga alipin na babae. Gusto ko lang malaman ang tungkol sa bentahan ng tao. CJ, hayaang ayusin ni Haring mga ngaso ang kanyang pamilya. Bisitahin ko kayo sa ibang araw. Ano? Sabi mo si Ginoong Liu at Ginoong Li. Kasama si Wang Ma ay naaresto na sa bilangguan. Hindi kayang talunin ng 2 Ginoo si Jiboda. Ginoong Baryo. Ito ang aking nakita ng sarili kong mata. Si Ginoong Liu at Ginoong Li ay pinahirapan ni Jiboda. At nahuli pa sila at dinala sa bilangguan. Narinig ko rin na ang mismong misis ng county magistrate ang nag-utos. Sige, umuwi ka na. Hindi pwedeng mangyari ang masama sa aking kapatid na lalaki. Kailangan mong maghanap ng paraan para iligtas siya. Kung hindi dahil sa kapatid mong iyon na nakakainis, hindi sana nangyari ang problema sa inyong dalawa. Siguradong ibubulgar nila ako sa loob ng bilangguan. Ikaw ang may kasalanan. Marami akong nagawang maruruming bagay nitong mga taon. Kung mabunyag yan, hindi sapat ang ulo natin para maputol. Huwag kang magalit, Panginoon. Alam ng ginang na palaging naghahanap ng problema para sa Panginoon. Panginoon, hindi mo ba kilala ang mga tulisan sa bundok ng Agila? Bakit hindi mo sila hiningi ng tulong? Bakit hindi ko naisip iyon? Babae, kailangan mong personal na pumunta sa bundok ng Agila tungkol dito. Para malaman ang balita na may 100 pilak si Jiboda. Iparating mo mismo ito sa pinuno. Sabihin mo sa pinuno, ako ang magiging espiya niya. Isa lang ang hinihiling ko. Kailangan mamatay si Jiboda. Hahatiin natin ang 100 tael na pilak. Ikaw, babae, umalis ka na ngayon papuntang bundok yung Zui. Pupunta ako sa baryo para sanduin si Jay second fool. Di ba siya yung pangalawang hangal ni Jay? Ngayon, sa harap ng buong baryo, ibibigay ko sa iyo ang respeto, kasi halos wala ka ng buhay. Kahit mag-imbestiga pa ang mga opisyal, hindi ka matatakot. Dalhin mo ang 50 ang napilak, makakapamuhay ka ng malaya saan man. Hindi pa nga nakipag-areglo si Zhang Baoguan sa iyo. Ikaw pa ang nauna. Si Wang Ma ay makakakuha ng kontak sa kasal. Hindi ka makakaligtas dito. Iyan ay 100 leang ang sariling pilak. Hayaan ka pang mag-enjoy ng 2 araw. Hintayin mong dumating ang mga bandido. Lahat ng ito ay akin. Bumalik na ang bayaning-bayani ng aming nayon. Maligayang pagbabalik ng ating malaking bayani sa baryo. Asawa ko. Huwag kang gagalaw sa sasakyan. Para kay asawa.
Ang saya, bumalik na si Hru. Talagang binigyan natin ng karangalan si Wuwo, ang leader ng baryo. Hindi lang siya pinuri ng panauhing gobernador, kundi nauna pa siyang nahuli ang masasamang tulisan. Ikaw ang aming pagmamalaki sa Wuwo Village. Tama ang sinabi ng punong baryo. Si Jiboda ang aming pagmamalaki sa Wuwo Village. Nahuli na ang masamang tao na si Wang Ma. Si Jiboda ang nag-alis ng panganib para sa aming Wuwo Village. Matagal ko nang alam na hindi mabuting tao si Wang Ma. Ang ganitong tao ay dapat nang makulong. Si Jiboda, isang bayaning dakila. Magaling ang ginawa mo. Dakilang bayani, dakilang bayani, dakilang bayani. Dakilang bayani. Zhang Baokuan, gusto mong magpanggap, di ba? Sasamahan kitang magpanggap. Sabay ko ring titingnan kung anong mga panlilin lang ang ginagawa mo. Napakabait ng iyong papuri, Ginoo Punong Barangay. Hindi ako maituturing na dakilang bayani. Huwag, 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 ikaw ang ating malaking bayani sa Wuwo Village. Ang malaking bayani sa pagsugpo sa masasamang kriminal. Sinasabi ba ninyo na tama ako? Tama ka. Sang-ayon ang ating punong barangay. Si Jiboda ang ating malaking bayani. Malaking bayani, malaking bayani. Malaking bayani. Tama sa akin. Naghahanap ako ng taong magtatrabaho para sa akin. Kakatulog ko lang, dinala na agad ang unan. Zhang Baokuan, malaking tulong ka talaga. Dahil ganito ang sabi ng lahat, hindi na ako makakatanggi pa. Salamat sa inyong kabutihang loob. Walang anuman, dapat lang na maging magalang ang malaking bayani. Ang tanga ay tanga. Kakapuri lang sa'yo. Agad-agad ay lumipad na. Hindi na alam kung paano mamamatay. Ito ang biktima ng malaking bayani. Nakuha namin mula sa bahay ni Wang Ma. Ngayon ay ibinabalik na sa may-ari. Maraming salamat, punong bayan. Walang anuman. Mag-uwi na tayo. Medyo pagod na ang mga asawa ko ngayon. Uuwi na ako para samahan ang asawa ko. Sige, sige, mag-uwian na kayong lahat. Huwag niyo kaming istorbohin, ang ating bayani ay nagpapahinga. Puno ang sasakyan ng mga hayop na ito. Tutulungan kitang ihatid ang dakilang bayani pa uwi. Salamat, kapitan ng barangay. Walang anuman, walang anuman. Ili, ang tanga mo talaga. Pinapahaba mo pa ang buhay mo. Pag namatay ka, mas magiging magaan ang buhay ko. Ilagay mo na lang ang gamit sa lupa. Uwi na ang punong bayan. Hindi ba't ito'y isang tanga? Pagkatapos maihatid ang mga bagay, umalis na. Walang pakialam sa akin, parang kuneho. Maraming tao sa bayan ang hindi nakakakain ng karne. Sige, ilalagay ko na ito dito. Magpahinga ka na ng maaga, bayani. Okay. Tandaan mong isara ang pintuan ng bakuran. Okay. Mahal na bayani, magpahinga ka, babalik ako. Ikaw, Jair, tanga. Gusto kong mamatay ka. Asawa, napakabait mo. Yung tagapangalaga, malapit nang magalit, di ba? Karapat-dapat lang na ganyan siya pagtrato ng asawa niya. Hahaha, ito pa lang ang pampagana. Pag may hindi siya maganda, sabihin niyo lang. Bibigyan kayo ng gantimpala ng asawa. Gagawa siya ng paborito ninyong ulam. Ayos, kakain na naman tayo ng masarap. Kakain na naman ng masarap ang asawa. Ilagay si Bairongrong sa dulo ng higaang kahoy. Nasa gitna ako. Tapos si Fanyan. Si Jiboda ay nasa tabi ng kama. Naiintindihan ko ang kaunting patakaran na ito. Dapat ay maayos ang pagkakaayos ayon sa katayuan at edad ng mga bisita. Hindi dapat mawala ang ating mga kaugalian. Tama, si Kinyaw ay talagang maunawain. Magpatuloy kayo sa ginagawa ninyo. May mga bagay pang kailangang gawin ang asawa. Mahal, matulog ka na ng maaga ngayong gabi. Mas mabuti pang bukas na lang natin gawin. Mahalaga ang bagay na ito. Asawa, dalhin mo sila at magpahinga na. Aalis lang ako at agad babalik. Yung asin na dinala ko noong nakaraan ay hindi pa naaasikaso. Kailangan ngayong gabi ay maayos ang mga naunang gawain. Bukas ng umaga, makakakuha na tayo ng purong asin. Ito ay para sa sariling bulsa. Walang dapat na mangyaring hindi inaasahan. Gamitin ang oras na ito ng pahinga. Pumunta ako sa bundok para kolektahin ang mga bitat. Kung masyadong matagal, baka kainin ito ng ibang mabangis na hayop. Sobrang lugi iyon. Kailangan maging maingat ngayon. Ang balita tungkol sa pagkuha ng gantimpala mula sa asawa ng county magistrate ay tiyak na kumalat na. Wala ako sa bahay. Ang kaligtasan ng 3 babae ay napakahalaga. Pagkatapos makakuha ng mga manggagawa, kailangan kong gumawa ng isang lihim na tirahan sa malalim na bundok. Sa gitna ng kaguluhan, kailangan kong maghanda ng mas maraming plano. Malaki pa rin ang naging bunga ngayong araw. Nakuha lahat ng 7 bitag sa Sikaw Ridge. Walang nangyaring katulad ng nakaraang nakawin ng pusa. Ngayon, si Zhang Baokuan ang nagdala ng mga taga na yon para sunduin ako. Sa hindi inaasahan, malaking tulong iyon sa akin.
Bukas, magagamit ang mga nahuli nating hayop. Zhang Baokuan, mas mabuting huwag mo nang muling gambalain ako. Kung hindi, huwag mong sisihin ang batang ito na walang awa. Sa kabutihang palad, walang bakas ng pag-uga. Ngayon ay naalis na ang mga dumi sa ibabaw. Maaga bukas ay maaari nang magsimula sa pag-purify. Kasabay nito, kailangan gawin din ang pagpapatayo ng brick kiln. Ayaw kong magtagal dito. Sa bahay na ito na laging tagas. Kapag nakagawa na tayo ng semento at iba pa, kailangan nating magtayo ng isang malaking villa. Mga misis, hindi na maaga. Bumalik na kayo sa kwarto at matulog. Matapos ang isang buong gabi ng pagpapahinga, natanggal na ang karamihan ng mga dumi sa alat na tubig. Ngayon, maaari nang simulan ang pagsasala. Magaling. Ito ang tamang lasa. Ngunit sa pangunahing paraan ng pagtanggap ng panahon na ito, ang malapot na asin. Hindi lang walang maasim na lasa, kundi nakakatulong pa sa kalusugan ng katawan. Ang pagkain na gawa sa pinong asin ay sobrang sarap. Higit pa sa 80 kalye ng Imperial Kitchen sa palasyo. Ngayon, maaari nang magsimula ng malawakang paglilinis at pagpurify. Maaaring simulan ang susunod na hakbang ngayon. Ang paggawa ng lutuan ay para makagawa ng mga ladrilyo. Pangalawa, kailangan ng bakal. Kailangan talagang gumawa ng mga ladrilyo. Itong bahay na gawa sa lupa ay may mga butas sa taglamig. At sa tag-init, isang malakas na ulan ay maaaring magwasak nito. Ang paggawa ng bakal ay isa ring pangunahing bagay. Sa panahong ito, karaniwang ginagamit ng mga tao ang mga pig-iron. Tanging ang hukbong panlalawigan ang may kakayahang magdala ng mga sandatang gawa sa purong bakal. At hindi pa naman marami ang mga ito. Ang mga sariling pana at panghuli ay gawa sa dekalidad na bakal. Kapag nakatagpo ng maliit na hayop, kayang-kaya pa nilang mapatay. Pero kapag nakatagpo ng malalaking mabagsik na hayop, nawawala ang bisa ng mga sandatang ito. At ang minahan ng asin ay nasa malalayong kabundukan. Maraming hayop na kumakain ng damo ang umaasa roon para makakuha ng asin. Hindi mawawala ang mga carnivore sa paligid. Kung gusto mong maipadala ng maayos ang mina ng asin, hindi sapat ang swerte lamang. Kailangang i-upgrade ang mga sandata. Gawin na agad. Marami kaming puti. Puno ang likod bahay namin ito. Walang problema sa materyales na gagamitin. Sa loob ng isang umaga lang, nakatayo na ang 2 pugon. Isa para sa pagtutuno ng ladrilyo. Isa para sa pagpainit ng bakal. Mag-iilaw. Ginagamit ang pugon para tunawin ang dekalidad na bakal na binili sa lungsod. Gumagawa ng hangin gamit ang kahoy. Para tumaas ang temperatura sa loob ng pugon. Kailangan ng tamang temperatura lamang para magawa ang pagtunaw ng bakal at pag-alis ng karbon. At maging matibay na bakal. Bago pa man ako makakuha ng tamang armas, hindi na ako babalik sa malalayong kabundukan at mina. Kailangan kong ihanda lahat ng bagay bago ko maisakatuparan ang susunod na plano. Sa ngayon, pansamantala, hindi ako nagkukulang sa pera. 100 tael ng pilak ang ginastos para sa malaking halaga ng mga suplay. May natitira pang mahigit 40 tael. Lalo na't mahal ang mga kabayo. Ang karaniwang kabayo ay nagkakahalaga ng 50 tael ng pilak. Ang sariling minahan ng asin ay nasa malalim na bundok. Umaasa na unti-unti itong maipapadala. Hindi alam kung kailan magiging maayos ang negosyo ng asin. Kulang ang mga kabayo. Naging susi ang transportasyon. May bisita ang Ginoo, nagmamadaling sumundo gamit ang karwahe. Tingnan ninyo, may bisita na naghahanap sa kanya. Siguradong si Xiao mula sa Shanbao Hall ang dumating para kunin ang mga kalakal mula sa bundok. Pero naisip ko, parang hindi tama. Napagkasunduan namin ni Xiao, una sa loob ng 3 araw. Ngayon, 2 pa lang ang lumipas, pero dumating na siya. Nasaan ang ginang? Hindi pa bumabangon ang ginang. Nasa loob si Rongrong na naglilingkod. Hindi ka nga yata nagpahinga kagabi. Hindi mo pa ba alam ang nangyari? Nasaan ang bisita? Kung walang pahintulot ng Ginoo, hihintayin lang ang bisita sa labas ng bakuran. Ah, sige. Bumalik ka na sa kwarto. Kumusta, Dr. J? Dumating po ang maliit na matanda para bumisita sa inyo. Hindi na kailangang magpakamaharlika, Ginoo. Halina, pumasok na kayo. Ito ang munting regalo ng maliit na matanda para sa 3 ginang. Hindi ito sapat na paggalang. Napakamahigpit ng may-ari. Saan ba ako, si Jiboda, makakatanggap ng ganitong mataas na galang mula sa inyo? Ginoong G, kaya mo yan, kaya mo yan. Mangyaring. Ano ito? Mukhang pamilyar ang bagay na ito. Hindi ba ito asin? Hindi, paano magiging ganito ang asin? Hindi ba lahat ay malalaking peraso? At kulay asul kayo manggipa? Saan pa makakakita ng ganitong kasing puti? Malalaman din yan ng may-ari mamaya.
Sundan ninyo ako sa loob, may-ari, tikman ninyo ang aking gawang kamay. Pakiusap. Anong klaseng lasa ito, parang Diyos? Akala ko'y natikman ko na lahat ng mga bihirang pagkain sa bundok at gubat. Hindi ko pa kailanman natikman ang ganitong matamis na lasa. Hindi lang masarap ang lasa. Wala rin kahit kaunting asim mula sa magaspang na asin. Paano nagawa ito ng Ginoong G? Bumiyahe ka mula sa malayo. Kailangan mong kumain ng marami. Unahin mong kumain ng mabuti. Pagkatapos, ako na ang susunod. Ginoong Healer, ano ang mga pulbos na iyon na ibinuhos mo kanina? Nasa tamang usapan na tayo. Asin. Ano, talaga bang asin iyon? Pero bakit ganoon ang itsura ng asin? Totoong asin iyon. Ginawa ko lang itong ganito gamit ang espesyal na paraan. Hindi lang walang masamang amoy, kundi ginagamit pa ang medisina para alisin ang matinding lason. Ganito pala yun. Talagang magaling si Dr. Joy. Hindi na kailangang magpakababa ang may-ari. Bukas ng gabi, bibigyan kita ng ilang bagay. And, hindi pwedeng ganito. Huwag kang mag-alala, may-ari. Nagtanong ako sa may-ari tungkol sa isang bagay. JJ. Nagtanong ako sa may-ari tungkol sa layout ng industriya ng asin sa lungsod, kasama ang opisyal at pribadong asin. Ginoo Dr. Jai, ano ba ang iyong balak? Ang pagbebenta ng pribadong asin ay kaparusahan ng kamatayan. Huwag kang mag-alala, sino ang gumaling sa sakit ng asawa ng hepe ng bayan? Hindi na kailangang sabihin pa. Kung hindi namin nadiskubre ang minahan ng asin na iyon, hindi ko sana tatanggapin ang ganitong panganib. Kapag natalo ang hukbong pambansa sa border, ang mga dayuhang tribo ay maaaring pumasok ng walang hadlang sa loob ng bansa. Kung walang sapat na pondo, paano kami makakatagal sa krisis ng ligtas? Hindi ako tao na maigsi ang paningin. Taon-taon na nagre-recruit ang emperador ng mga lalaki para sa hukbo. Malinaw na hindi maganda ang kalagayan sa unahan ng digmaan. Kapag ang bansa ay napasok sa digmaan, ang mga tao ang unang naghihirap. Hindi lang mga materyales ang kinukuha. May isa pang panganib, ang mga tulisan. Marami ang hindi makabayad ng buwis sa ulo. Kaya naghahanap sila ng iba't ibang masamang paraan. Ang pinakasimpleng paraan ay maging mga tulisan sa bundok. At ang mga naghihirap ay karaniwang mga mamamayan. Lalong magiging mahirap ang buhay ng mga tao. Sa unahan, may mga opisyal na nagpapahirap at nagbubuwis. Sa likod, may mga tulisan na nanghuli at nagsasagawa ng kaguluhan. Sa kasalukuyan, wala pang sitwasyon na nag-udyok sa mga tao na mag-alsa. Pero kung magpapatuloy ang takbo ng sitwasyon, magiging walang magagawa ang mga tao, kundi magpasya na maglakad sa kawalan. Malapit na ang mga araw ng panganib. Sige, kung gusto ni Ginoong G na malaman, pag-usapan natin ang tungkol sa industriya ng asin. May 2 tindahan sa Baishan na nakakuha ng pahintulot mula sa gobyerno para sa asin. Isa dito ay ang pamilya Wang. Ang tindahan ng asin ng pamilya Wang ang pinakamalaki. Ang pinuno ng pamilya ay si Wang Zhang. 3 henerasyon na silang namamahala sa merkado ng asin. Ang presyo ng hukuman ay 300 wen bawat kilo. Mas maliit ang sukat ng tindahan ng asin ng pamilya Su. At hindi alam kung bakit, bihira na lumalabas ang may-ari nitong mga nakaraang araw. Presyong 300 wen. Siguradong hindi marami ang bumibili mula sa mga tao. Paano sila kikita? May lihim na minahan ng asin ang pamilya Wang. Ginagamit nila ang lisensya ng hukuman para magbenta ng sariling asin. Maraming nagbebenta ng ilegal na asin sa ibang mga lalawigan na konektado sa kanila. Ilegal na asin, 1 leang bawat kilo. Sabi ko na ba, naghihina ang kontrol ng palasyo sa ilegal na asin. Natural lang na may mga nagsasamantala sa dilim. Paano naman ang pamilya Su? Hindi tulad ng pamilya Wang ang pamilya Su. Hindi sila nagbebenta ng ilegal na asin. At ang pinuno pa ay isang babaeng walang masyadong mapagkakatiwalaan. Ang pinuno ng Su pamilya ay si Suyun. Ang pamilya ay nagbebenta rin ng asin sa bawat henerasyon. Sa kanyang henerasyon, wala nang lalaki sa Su pamilya. Kaya isang babae ang namumuno. Noong buhay pa ang matandang pinuno ng Su, nagtakda siya ng isang manugang na lalaki upang magmana ng negosyo ng pamilya. Ngunit ang yumaong manugang ay namatay agad pagkadating niya. Kawawa ang dalaga ng pamilyang Su, hindi lang nawala ng sandigan. Naging balo pa siya. Kumusta naman ang negosyo nila? Ano pa bang aasahan? Isang babae, mahirap ang lahat ng gawain. Sa mga nakaraang taon, pinahirapan sila ng Wang na pamilya sa ilegal na asin. Tanging ang tagapamahala at ilang mga batang katulong lang ang nag-aasikaso ng tindahan ng asin. Bakit hindi nagulat ang pamilya na tungkol sa ilegal na asin ng pamilya Wang? May tao sa taas ng pamilya Wang. May tao rin sa ibaba. Anong ibig sabihin ng may tao sa ibaba? Mga tulisan. Matagal na akong nakarating dito. Ngunit ang salitang tulisan ay ngayon lang unang beses pumasok sa aking tainga. Sa ganitong formal na paraan. Kung ganito ang sasabihin, ang sariling landas sa lihim na asin ay magiging napakahirap. Maraming salamat sa paalala, shopkeeper. Mahal na Dr. Jai, walang anuman. Hindi naman ako nakatulong ng malaki. Pero kung nais ni Dr. Jai, maaaring subukan mong hanapin si Suyun. Isang Suyun na walang masyadong sandigan. Ano ang silbi ng paghahanap sa kanya? Bakit mo nasabi yan?
Paano mo nasabi yan? Hahaha, kahit mahina si Suyon. May hawak pa rin siyang asin mula sa gobyerno, di ba? Sige, may-ari. Huwag muna nating pag-usapan ang tungkol sa asin. Gusto ko sanang tanungin ang may-ari. May alam ka ba kung saan makakakuha ng kabayo? Kailangan ni Ginoong Himen ng kabayo. Yung mga kabayo na galing sa labas. Yung mga kabayong malakas at matatag. Pinakamainam para pumasok sa bundok at magdala ng asin. Palagi akong nakikipagkalakalan sa mga Mongol. Madaling makabili ng ganitong klase ng kabayo. Magkano ang presyo? Kung nais mong bumili, Haring Doktor, pwedeng palitan ng asin. Gaano karaming kilo ng purong asin ang papalitan sa isang kabayo? 50 kilo para sa isang matapang na kabayo. Kapag dumating ang kalakal, dalhin ang kabayo. Dahil maraming ganitong kabayo ang supply. Hindi lang para sa transportasyon. Baka pa nga makapag-train ng isang kawal na kabalyero. Sa hinaharap, kahit naharapin ang pananakop ng mga dayuhan. O di kaya ay hindi matalo ang mga tulisan. Palaging pwedeng tumakbo at makipagkasundo. Kasundo. Sige, simulan na natin ang decarbonization sa paggawa ng bakal. Alam ko na ang mga prosesong ito. Hindi na ako bago dito. Mga kasangkapan sa survival noong nakaraang buhay ko. Lahat ay gawa sa kamay ko. Sa panahong ito, bigyan mo ako ng sapat na oras. Kaya kong gumawa ng Damasco Steel. Tatlong gilid na buwan na palaso para sa pagbaril ng mga usa at usa na maliit. Ang kona na palaso ay nagpapataas ng kakayahang tumagos sa baluti. Ginagamit ito para barilin ang mga baboy ramo at itim na oso. Pinakamagandang yugod na may gintong string. Kasama ang espesyal na palasong gawa ko mismo. Mas malakas ito ng 10 beses kaysa sa dati mong pana. Hindi pa nakakabutas ng balat ng baboy ang mga lumang pana. Ngayon, madali na lang gawin. Kailangan lang ng oras para sa pagdikit ng katawan ng pana. Sa loob ng 3 araw, lalabas na ang bagong composite na pana. Sa ngayon, kailangan pa rin gamitin ang luma mong pana. Mga babae, aalis muna ako, babalik din agad. Mag-ingat kayo palagi. May mga mababangis na hayop sa paligid ng mga batong minahan sa malalim na bundok. Mukhang kailangang makipag-agawan ng teritoryo sa mga mababangis na hayop. Bukas ang araw ni Xiao para kunin ang mga produktong bundok. Ngayong gabi ay kukunin muna ang mga bitar. Pagkatapos ay pupunta sa malalim na bundok para mangalap ng mga batong minahan at babalik. Ngayon, itinuturing ng mga taga-baryo ang kanilang sarili bilang mga dakilang bayani. Ang paggawa ng mga laryo ay maaaring ipagawa sa mga trabahador na pangmatagalan. Hanggang hindi pa nabebenta ang mga asin sa kampo. Kailangan mong mag-ipon pa ng pera para magastos. Malaki ang kailangang gastusin para masuportahan ang mga trabahador sa paggawa ng ladrilyo. Karaniwan lang ang nakalap ngayon. 6 na panghuli, 3 pabo lang ang nahuli. Mukhang natutunan na ng mga hayop sa paligid na mag-ingat. Hindi na pwedeng umasa lang sa isang paraan ng panghuli. Pero ayoko na ring magpakaasa sa maliliit na hayop na ito. Sa malalayong gubat, may mga malalaking hayop tulad ng mga usa na pwedeng kainin. Sino ang may ganang magnakaw ng aking huli? Mahirap na nakuha ang bitag. At iba ang nakinabang dito. Tingnan mo ang mga yapak. Mukhang pumasok ang taong ito sa malalim na gubat. Walang ibang manghuli sa nayon. Saan kaya galing ang taong ito? Kahit sino ka man, ang manloko sa aking maliit na huli ay kailangang magbayad ng kapalit. Hindi tumungo ang mga bakas patungo sa mina ng bato. Sa halip, umiikot ito sa likod ng bundok. Naalala ko, nasa harap ay isang matarik na bangin. Hindi pa ako nakapunta dito. Ano ang ginagawa ng tao dito? Ganito pala. Hindi masyadong kita sa ibaba. Nang umakyat ako, nakita ko ng malinaw. Hindi ito puro matarik na bangin. May naipong niebe dito. At muling lumitaw ang mga yapak na iyon. Ngayon, tingnan ko kung saan katatakbo. Tapos na ang oso. Kahit na ngayon ay unang taglamig pa lang. Dahil sa biglaang pag-ulan ng niebe. Ngayong taon ay mas malamig kaysa dati. Dapat ay natutulog na ang oso. Paano siya biglang nagising? Siguradong may nakagambala sa kanya. Kasi hindi siya basta gigising. Ang target niya ay yung mga ngaso. Ligtas ako dito sa tagong lugar na ito. Kaya kong tumakbo ng mas mabilis kaysa oso sa bundok. Para kang nakakatawa talaga. Naku! Halos umabot na sa limitasyon ang timbang niya, parang itim na oso. Tinatayang higit sa 350 kilo. Isang adultong lalaking oso. Kahit ang tigre pa, iwas din sa kanya ng bahagya. Lalo na ang tao. Yung tao pa nga na natiling kalmado. Nakatayo sa harap ng oso ng 15 minuto. Hindi pa rin nanginginig ang mga binti. Kung ibang tao ang humaharap sa ganitong malaking nilalang. Huwag nang sabihing nakatayo pa. Siguradong natatakot na at nabasa na ang pantalon. Tunay na matatag na tao. Alam ng taong iyon na hindi siya makakatakas. Kumuha siya ng isang ligaw na manok mula sa kanyang bulsa. Ihulog sa paanan ng oso. Nais na ilihis ang kanyang atensyon. Ito na ba ang nahuli ko sa bitag?
Gamitin ang aking bagay para sa oso. Talaga namang magaling ka, bata. Ngunit ang oso ay nakaimbak na ng enerhiya para sa taglamig. Hindi ito matutukso ng isang ligaw na manok. Ito ay isang standard na sandata. Ang taong iyon ay nasa hukbo. Ang malaking harapan ng hukbo ay nakikipaglaban. Paano may nakabalik dito? At ganitong gabi ay pumasok pa sa kagubatan. Kapag umatake ang oso, may pagkakataon akong barilin ang oso. Ang mga adult na oso na higit sa 350 pounds ay mayaman sa yaman. Ang balahibo ng oso ay labis na hinahangaan ng mga nakakatanda. Ito ay simbolo ng isang mandirigma. Pasasalamat sa pagtulong ng isang mandirigma. Hindi malilimutan ang kaguluhan at paghihirap. Tumayo ka na. Bakit ka napadpad sa malalayong bundok? At naistorbo pa ang oso. Hehe, sagutin mo ang nagbigay ng utos. Hindi ba't pumunta ako sa malalim na bundok para maghanap ng pagkain? At subukan ang kapalaran sa lugar na iyon. Katatapos ko lang bumalik mula sa hukbo. Ang bahay ko ay sa bayan ng Shanghai. Hindi ba ang hukbo ay nakikipaglaban sa frontline? Bakit ka bumalik dito? Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Namatay ang kuya ko ilang araw na ang nakalipas dahil sa mga tulisan. Walang lalaki sa bahay. Dahil dito, pinabalik lang ako ng hukbo. Nakarating sa hukbo ang balita tungkol sa pagkamatay ng kapatid ko. Nagpunta ako sa commander para magulat. Sino nang mag-aakalang hindi niya ako papayagang umalis? Ano nang nangyari pagkatapos? Easy, sabi niya hindi ako papayagan, kaya hindi ako pinayagan. Sinuntok ko siya ng isang beses, Diffie. Sa wakas, nakahanap ako ng centurion at sinabi ang sitwasyon. Yung centurion ay galing sa katabing bayan. Maaari na rin siyang ituring na kababayan. Siya mismo ang humiling kaya ako pinabalik. May mga tao pa sa bahay. Tungkol sa utang na loob. Mayroon akong ina at isang kapatid na babae. Si kuya pala ang nag-aalaga sa akin. Ngayon ay babalik ako para mag-alaga. Halika, ipapakita ko sa iyo ang sugat, kaibigan. Ay, nakakahiya naman ito. Buti na lang hindi nasaktan ang buto. Humiga ka at tiisin mo na lang. Sige, umuwi ka at magpahinga ng ilang araw. Salamat, kaibigan. Hindi ko pa alam ang pangalan at tirahan ng aking tagapagligtas. Bumangon ka na, wag mo na akong tawaging tagapagligtas. Ako si Jiboda. Nakatira sa Nugu Village. Sige, Kuya G, kapag gumaling na ang sugat ko, tiyak na bibisita ako sa Nugu Village para makita si Kuya G. Hindi ba kaya mong gumalaw ang isa mong kamay? Tulungan mo akong dalhin si Beer pababa ng bundok. Hindi na kailangan. Ang lakas ng batang ito. Hindi ba't hindi masama na tulungan mo akong dalhin si Beer pagkatapos na iligtas ka? CJ. Hehe, kuya. Ikaw ang manguna sa daan. Susunod lang ako sa likod. Anong klaseng halimaw to? Yung malaking oso na higit sa 300 kilo, bulag pa. Kahit na may sugat sa isang kamay, bigla na lang niyang binuhat. At mukhang hindi pa niya ginamit ang buong lakas. Kung ikaw ang nasa kanyang lugar, kakailanganin mo pa ng effort. Talagang may kakayahan itong batang to. Nakuha na ng kuya. May pagkain pa ba sa bahay? Sobrang nakakabusog niyan. Sakripisyo para lang sa pride. Kung may pagkain sa bahay, bakit pa pumasok sa gubat ng ganitong gabi? Ganon ka-importante ang pride. At pati sa pagnanakaw ng aking huli. Kunhin mo na itong mga to. Kuya, lahat ng to, ikaw ang nakahuli. Hindi ito ang aking nahuli. Nang pumasok ako sa bundok, di sinasadyang nadiskubre ko ang mga bitag ng iba. May 4 na manok. Ibibigay ko na sayo. Kuya, mga bagay ng iba. Kung kukunin natin, medyo hindi tama, di ba? Alam mo pa rin na hindi maganda ang kumuha ng sa iba. Saan nanggaling ang manok mo? Wala kang ideya sa loob, ha? Halos mamatay na sa gutom. Basta't makain, okay lang. Sabi sayo, kunin mo lang. Kapag nakakuha ka na ng biktima, ibabalik mo rin. Kung mamatay ka sa gutom, walang makikiramay. Paano na ang nanay at kapatid mong babae sa bahay? Ikaw, malaking lalaki. Anong silbi ng mga mukhang iyon? Hintayin mong mamatay ng gutom ang nanay at kapatid kong babae. Wala ka nang mapag-iyak.
Tama ang sinabi ng kuya. Kung ikukumpara sa nanay at kapatid kong babae, walang silbi ang mukhang iyon. Sige, dalhin mo ito para sa nanay at kapatid kong babae upang makabawi sila. Kung wala kang trabaho pagkatapos, pwede kang pumunta sa nayon ng guho at hanapin ako. Salamat, kuya. Dakilang bayani, saan ka pupunta ng ganito kaaga? Ay, dakilang bayani. Ano ang laman ng kariton na ito? Ah, si Xeong ay bulag. Talagang bobo. Ang malaking bayani ay nakapatay ng bobo. Nakatulong pa sa baryo na mapawi ang isang problema. Ang galing-galing niya talaga. Ang malaking bayani ay talagang kahanga-hanga. Malapit na ang maliit na babae sa Eagles Big Mountain. Hindi ka na magtatagal dito. Pagdating ng panahon, bababa na ang mga tulisan. Ito na ang araw ng iyong kamatayan. Lahat ng bagay mo ay akin na. Kabilang na ang 3 na mga babae. May mga gawain ako sa bahay. Gusto niyo bang gawin? Bayani, gusto ko. Gusto ko, gusto ko, gusto ko. Huwag kayong magmadali, huwag kayong magmadali. Hindi ko pa nasabi ang presyo. Pag-usapan muna natin ang presyo. Kung sa tingin niyo ay ayos, gawin natin. Kung hindi, hindi ko pipilitin. Dakilang bayani, isang kalalakihang nasa tamang edad ang pumunta sa bayan para magtrabaho. Bawat araw ay binabayaran ng 5 tansong barya. Babae, 3 pirasong tanso. Kababayan tayo. Pupunta ako sa bahay mo para magtrabaho. Nakatipid tayo sa lakad. Para sa lalaki, bibigyan mo ng 4 na pirasong tanso. Para sa babae, paano kung 2 pirasong tanso? Ayos na, para sa lalaki, bibigyan ko ng 0 pirasong tanso. Para sa babae, bibigyan ko ng 5 sentimo. Kailangan ko lang ng 10 lalaki at 10 babae. Huwag muna magmadali sa iba. Kapag pinalawak ko na ang produksyon, hahanapin ko kayo ulit. Mahal kong asawa, ang mga taga-baryo na ito ay hinanap para sa iyo. Para tulungan tayong maghurno ng mga ladrilyo. Magsimula na tayo sa trabaho. Ah, mahal na asawa. Napaka nakakatakot ng bagay na ito. Huwag kang matakot, mahal. Nandito lang ang asawa. Paano mo nahuli ang bagay na ito, mahal? Iyenwe, nang makita ko ang oso. Nagtago ako sa puno. Naghintay ng tamang pagkakataon. Ilang mga palaso lang at nabaril na ang oso. Nandyan ba si Kuya G? Ako si Xiaowu mula sa Shanbao Hall. Dumating ako para mangolekta ng mga produkto mula sa bundok. Yung bahay sa harap ba ang tahanan ni Kuya G? Dapat dito nga. Ang ganda ng ayos ni Ate Kian. Hindi ka ba natatakot na magselo si Kian? Jai, Lesiu. Gusto mong makialam. Kumusta, Big Brother Jai? Ito ang regalo na dala ng shopkeeper para sa iyo. Sabi ng shopkeeper, ito lang ang bagay na magagamit ni Big Brother Jai. Sana huwag magalit si Big Brother Jai. Xiaowu, ito si Kuya G. Buksan mo lang at malalaman mo. Sabi ng may-ari, ito ang 3 bato na pana na koleksyon niya. Hindi ko alam kung kaya mo itong hilahin, Kuya G. Sige, susubukan ko. Ito ay 3 bato na pana. Hindi lang basta mahila. Naging bilog na siya. Medyo malakas naman. Pero kulang pa kumpara sa sarili kong compound bow. Dahil nandito na siya, panatilihin na lang muna bilang reserba. Nandoon ang biktima. Xiaowu, tingnan mo kung anong presyo ang makukuha. Alaynan. Ah. Huwag kang matakot, binibining Kian. Patay na ang oso. Huwag kang matakot. Halika sa loob kasama si ate. Sabi mo, isang binata ka. Ano bang kinatatakutan mo? Kuya G. Ito. Hindi ko pwedeng gawin yun. Walang problema, ilayo mo muna si Beer Blind. Pag nakapasok na ako sa bayan, hihingi na lang ako kay Lauguan. Big Brother Jai, ikaw. Mapagkakatiwalaan mo ba kami? Haha. Mapagkakatiwalaan ko si Lauguan. Maaari kang pagkatiwalaan ko rin. Kung ganun, Kuya G, nagtitiwala ka kay Xiaowu. Kaya siguradong maayos niyang maihahatid ang mga kalakal sa bayan. Yes, the way, Kuya G. Sa mga bandang huli, naging mapagsamantala ang mga tulisan. Nagpadala na ang bayan ng mga sundalo upang salakayin sila. Pero hindi pa rin masyadong epektibo. Kaya mag-ingat ka ng mabuti, Kuya G. May ilang nayon sa paligid na ninakawan ng mga tulisan. Masyadong malupit ang mga tulisan na iyon.
Pinatay ang lahat ng lalaki. Ninakaw ang mga babae at bata. Hindi alam kung saan ibinenta. Sa mga nakaraang araw, sunod-sunod ang balita tungkol sa mga tulisan. Una, pinatay ng mga tulisan ang kapatid ni Ningluan. Sumunod, ninakawan na naman ng mga tulisan ang isang nayon. Kailangan pang palakasin ang trabaho sa paggawa ng mga ladrilyo. Dapat agad na makapagtayo ng isang base sa malalim na bundok. Kung hindi, kapag may sumalakay sa Wu Village, wala tayong matutuluyan. Hindi tayo makapag-asa sa gobyerno. Dumating ang mga tulisan sa Wu Village. May dalang 3 magagandang babae. Siyempre, sila ang pangunahing target ng mga tulisan. Yung pagtanggap mo ng 100 lei ang nagantimpala mula sa asawa ng gobernador. Natatakot siguro na kumalat na rin ito. At si Wang Ma ay nakulong na rin. Para bang walang nangyari, si Zhang Baokuan ang nangunguna sa pagtanggap sa sarili. At sinasabi pa na siya ay isang malaking bayani. Anong tingin mo, hindi ito tama? Hindi dapat may masamang balak, at hindi dapat walang ingat sa pagtutok sa tao. Okay, Xiao Wu. Magiging maingat ako. Yi side the way. Ang babae ni Zhang Baokuan mula sa Wu Village ng leader ay umakyat na. Sabi niya gusto kang makita. Nandyan lang siya sa labas. Papasukin mo siya. Oh, hindi ba't ito ang leader? Mga babae sa Zhang pamilya. Anong balak mong sabihin sa akin? Sabi ni Zhang Baokuan. May isang mangangaso sa kanilang baryo. Kamakailan lang ay kumita ng malaking halaga sa bayan. Sobra 100 tael ng pilak. O, 100 tael ng pilak. Sinasabi mo ba talaga, Dicky? Hindi naman ako manglilinlang, mahal na Ginoo. Hindi lang ito 100 na pilak. May 3 magagandang asawa pa ang binata sa bahay niya. Kung ibebenta, may halaga rin sila. Ano pa ang sinabi ni Zhang Baokuan? Sinabi pa niya na kapag natapos na ang gawain, hahatiin ang kita ng pantay 5-5. Ha 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 ha. Hindi ba niya tinanong kung sino ako? Hatian natin ng 5-5. 0-0-0-1-0 hahatyan natin ng 5-5. Sa tingin mo ba papayag ako? Ha ha ha. Hindi ko akalain ang iniisip ng Pangulo. Sasabihin ko na sayo ng diretsyo. Bilang pasasalamat sa pagbibigay mo ng impormasyon, bigyan siya ng 1-0 layang ng pilak. Walang usapan tungkol sa natira. Ay, ang laki ng kabaitan ng bossing natin. 11 layang ng pilak. Ganito niya ibinigay. 1-0 layang ng pilak iyon. Bakit niya ibinibigay sa inutil na iyon? Ibig mong sabihin, bakit ba ang ulo ng pangunahing boss ay matigas? Pag natapos na ang bagay, patayin mo na lang siya, tapos na. Bakit mo pa kailangang sayangin ang 1-0 layang na pilak? Namatay na ang boss mo. Anong gagawin mo ngayon? Ako na ang naging tao ng pangunahing boss. Saan pa kaya ako pwedeng pumunta? Pero narinig ko na ang ikatlong boss ay galit na galit sa masasama. Palaging nilalabanan lang ang mga may-ari ng lupa, mayayamang tao, at mga opisyal ng gobyerno. Hindi ko alam kung paano papaniwalihin ng lider ang mga ito. Abala kami buong araw. Lumubog na ang araw. Kailangan nang bumalik agad. Kung hindi, mag-aalala na ang asawa mo. Mga kapwa ko tulisan. Nandyan na ang bahay ni Haring Tanga sa unahan. Matagal na akong hindi nakakakita ng ganitong klase ng tao. Pangatlong boss, nakita mo ba? Yung lalaking ito ay nakikipagsabuatan sa mga opisyal. Kung hindi, bakit siya nakapagpakasal sa isang napakagandang asawa, Dicky? Mukhang hindi lang siya nakikipagsabuatan sa mga opisyal. Mukhang siya ay isang malibog na tao. Kung mapatay man siya ng mga tulisan, wala namang masyadong ikalulungkot. Tungkol sa 3 babaeng iyon, siguro ganoon talaga ang kanilang kapalaran. Sino ba ang nagsabing ang mga asawa ninyo ay nakipagsabuatan sa mga opisyal? Iisang lalaki lang iyon. Kaya niyo naman siguro siyang harapin, hehehe. 3 pangulo. Tingnan mo ang sinasabi mo. Hindi kami karapat-dapat sa inyo. Pero kung isang taga-baryo ay hindi makalutas, mas mabuti pang mamatay na lang tayo, ha? Kung kaya nitong lutasin, ayos lang. Lalabas muna ako maglakad. Sige, 3 pinuno. Hindi mo kailangang magmadaling bumalik. Babalik kami pag natapos na namin ang aming gawain. Hindi pa ba bumalik si Ningluan, kuya mo? Ate, umuwi ka na sa kwarto at magpahinga. Pagbabalik ni kuya, sasabihin ko sa'yo. Umuulan na. Bakit hindi pa bumabalik si husband? Kayong dalawa, mag-ingat kayo. Yung lalaki, pupunta ako sa likod at pumasok sa bahay. Sage, second in command. 3 dalagang ito. Papapasok na ako. Ay, sapat na ang pahinga. Bumalik na sa bahay para kumain. Maging mahinahon kayo. Buti na lang hindi siya nakapansin. Tatlong nakatatandang kapatid, sumunod kayo sa akin. Bumalik na ba ang kuya mo?
Kahit anong mangyari mamaya, huwag lumabas, mga hipag. Ningluan, ano ang nangyari sa labas? Huwag nang magtanong, ate. Tandaan mo ang sinabi ko. Ano man ang mangyari, huwag lumabas. Ife, talagang dito sila pupunta. Ngayon, gusto kong makita kung sino ang magtatapang pumasok. Mukhang napansin na ng mga hangal sa unahan. Pero ayos lang. Itong batang ito ay nagtago ng 3 babae dito. Sakto lang sa akin. Hintayin na lang na maglaban sa labas bago kumilos. Isa lang yan. Nagliliwanag na ang mga mata, maglagay ng langis. Mahirap ang sitwasyon. Tara, lumaban tayo. 8 Lai. Tumago kayo sa likod ko. Papasasalamatan ko kayo. Panahon na para lumabas. Nako, mga babae, nangahas kayong hampasin ako. Maging maayos kayo, huwag gumalaw. Kung hindi, papatulan ko kayo. Nako, delikado na. Sino ang may lakas na galawin ang aking hipag? Hindi ko papayagang magkaroon ng kahit kaunting aksidente ang mga hipag. Lumayo ka. Hihi. Hawakan mo, pangalawang leader. Unahin kong itali ang mga babaeng ito. Kung gusto mong hulihin ang mga tao, kailangan mong tumawid sa aking bangkay. Labanan ang mga tulisan. Magpapanggap. CJ, ngayon tatanggapin ko na. Maghintay ka lang, bata. Bakit may ilang bangkay sa bakuran? Huwag umiyak, huwag umiyak. Sabihin mo sa asawa mo kung ano ang nangyari. Asawa. Kuya, nakauwi ka na. Bakit ganyan ang mga sugat mo? Kuya, ayos lang ako. May ilang tulisan na dumating kanina. Pinatay ko silang lahat. Dumating na lahat ng mga taga-baryo malapit dito, boss. Pero si Kapitan Zhang Baokuan ay wala pa. Sige, alam ko na. Huwag kang pumunta, mahal ko. Delikado. Huwag kang mag-alala, ayos lang ako. Kayo ang maiiwan para alagaan si Ningluan. Zhang Baokuan, hanggang dito na lang ang buhay mo. Ang lahat ng mahahalagang bagay ay nakuha na. Hehe, akala mo madali kang makakatakas. Ngayon, papatakasin kita. Magpapalit ako ng apelyido sa iyo. Hindi maganda. Boss, okay ka lang ba? Walang problema, tawagin nyo lahat ng mga taga-nayan dito para magtipon. Yung natitirang tao, sunugin nyo ang apoy. Ngayon, ipapakita ko sa inyo. Sino ang nagdala ng mga tulisan sa aming nayon? Tumulong kayo sa pagpapaapoy. Nalaman namin na may isang traidor sa aming nayon. Katutubo sa mga tulisan. Ngayon, papatayin natin siya. Sabi niya sa akin. Ang daming tulisan pumasok sa nayon. Hindi pwedeng walang nakapansin. May inside man pala. Pasiklabin ang apoy. Maghihiganti tayo sa mga pumanaw na mamamayan. Mahal, nasaktan ka ba? Walang problema, hindi naman makakasakit itong hayop na to. Ako. Pwede na nating palitan ang panlasa. Hindi lang nakawin ng pangalawang pinuno ang tao. Pati na ang sunugin ang nayon. Nang 3 beses na nilang sinabi, hindi nila pinapayagan na saktan ang mga inosenteng mamamayan. Paano sila nakapangahas? May mali sa bagay na ito. Batang lalaki mula sa pamilya ni G. Siguro nagkamali ka ng akala. Totoo bang siya ang nagdala ng mga tulisan? Sila ang nagdala ng mga tulisan, sabihin niya mismo. Bakit ninyo ako binibitin? Pumunta ako para habulin ang mga tulisan na hilo sa niebe. Yethue, ikaw ang maghabol sa mga tulisan. Bakit may bitbit ka pang maleta at bag? Ikaw ang maghabol sa mga tulisan, may dala pang buong ari-arian mo. Hindi ito sa akin. May nagkakalat ng siraan. May nagsisinungaling tungkol sa akin. Walang nakakita. Hinila ko ang mga tulisan dito. Basta't hindi ko aminin. Wala silang magagawa sa akin, Talagang hindi ka iiyak hanggat hindi mo nakikita ang kabaong.
Ngayon, gusto kong malaman mo ang katotohanan.